Si Luningning ay naglilinis ng mga hotel ni Anding gabi-gabi at sa kaunting kinikita niya ay inaalagaan niya ang kanyang may sakit na ina. Ipinabantay siya ni Anding dahil akala niya ay magnanakaw si Luningning, ngunit nang tawirin niya ang pinto ng bahay nito, natuklasan niyang ang sarili niyang pamilya ang sumira sa kanyang buhay. Nang gabing iyon, nagawa ni Andres Villaluz ang pinakamahalagang pagkakamali ng kanyang buhay. Hindi ito isang malaking desisyon, hindi ito isang pirma sa kontrata, o isang utos sa isang lupon ng mga direktor. Ito ay isang bagay na mas simple at mas hindi na mababago. Nagpasya siyang sundan ng isang babae na hindi niya alam na sinusundan siya, hanggang sa isang bahay na hindi niya kailanman dapat nakita. At ang nakita niya sa loob ng bahay na iyon ay sumira sa kanya sa paraang hindi siya kayang ihanda ng anumang tagumpay sa negosyo. Ngunit hindi pa dumarating ang gabing iyon, nauna ang tawag. Alas 7:17 ng umaga nang tawagan ni Aling Gloria Bautista, supervisor ng housekeeping ng Villaluz Grand Hotel, ang direktang extension ng kanyang boss na may boses na nagkunwaring neutral, ngunit hindi ganap na nagtagumpay. Sir Anding, kailangan ko po kayong makausap tungkol sa isang sensitibong bagay, tungkol po sa isang empleyado sa ika-21 palapag. Si Andres Villaluz ay 22 taong gulang, may pinakatanyag na apelyido sa industriya ng hotel sa rehiyon, at may ugali na lutasin ang mga problema bago pa man matapos ipaliwanag ang mga ito. Siya ang may-ari ng Villaluz Group, isang kadena ng 5 hotel na itinayo ng kanyang ama, si Don Aurelio, mula sa wala, at pinarami niya ng may estratehikong kalamigan na hinahangaan ng kanyang mga kakumpetensya sa publiko at kinatatakutan sa pribado. Siya ang uri ng lalaki na hindi kailangang magtaas ng boses dahil ang katahimikan ay sapat na. Sabihin mo, sagot niya nang hindi inaalis ang tingin sa ulat na nasa harap niya. Si Luningning Panganiban po, sir. Ilang linggo na po siyang umaalis na may mga bag na hindi dapat lumabas. Mga item mula sa bodega, produkto mula sa minibar, ekstrang tuwalya. Walang nakakagulat ng sabay-sabay, ngunit hindi nagsisinungaling ang mga numero at palagi itong tumutugma sa kanyang shift. Bahagyang inikot ni Anding ang kanyang upuan. Sa labas, gising na ang syudad at hindi pa siya nakakainom ng unang kape ng araw. Gaano katagal mo na itong napapansin? Halos 1 buwan na po, sir. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Nagkaroon ng maikling pagtigil, ngunit tapat. Dahil si Luningning po ang pinakamahusay na empleyado ko sa palapag na iyon, Sir Anding. Gusto ko po munang makasiguro bago ako magsalita. Ayaw ko pong magkamali tungkol sa kanya. Huminto siya sandali. Ang pinakamahusay na empleyado ko. Hindi iyon ang paglalarawan na karaniwang nauuna sa isang akusasyon ng pagnanakaw, ngunit hindi nagsisinungaling ang mga numero. Si Aling Gloria din. Ipabantay siya, nang hindi siya kinokompronta. Bigyan mo ako ng 1 linggo. Ibinaba niya ang telepono at tinitigan ang ulat na hindi na niya mabasa. Ang mga sumunod na araw ay nagkaroon ng partikular na tensyon na umiiral kapag may nagmamasid ng hindi nakikita. Nagpapadala si Aling Gloria ng mga ulat bawat 2 araw. Walang sumasabog, walang tiyak, ngunit naroon pa rin ang mga pattern na may tahimik na pagpupursige ng mga bagay na totoo. Lumalabas si Luningning na may mga bag. Mas matagal si Luningning kaysa sa kinakailangan malapit sa bodega. Si Luningning, palaging nasa oras, palaging mahusay, palaging hindi nakikita sa paraan na alam ng mga magagaling na empleyado. Gumagawa siya ng isang bagay na hindi dapat, o ganoon ang tila. Sa 5 araw, ginawa ni Anding ang desisyon na hindi sana ipinapayo ng kanyang mga tagapayo. Siya mismo ang pupunta, hindi dahil kinakailangan. Mayroon siyang mga tao para doon. Mayroon siyang mga protokol. Mayroon siyang seguridad. Mayroon siyang buong sistema na idinisenyo para sa mga sitwasyong tulad nito. Ngunit may isang bagay sa kanya, isang bagay na hindi niya masabi sa oras na iyon. Kailangan niyang makita mismo kung saan pumupunta ang babaeng iyon kapag umaalis siya sa hotel. Kailangan niyang intindihin, hindi lamang malaman. Ang maliit na pagkakaibang iyon sa panlabas ay ang magbabago sa lahat. Lumabas si Luningning Panganiban sa service door alas 8 ng kiputi 16 ng gabi. Nakita siya ni Anding mula sa kanyang sasakyan, nakaparada sa sapat na distansya upang hindi mapansin. Lumitaw siya na nakasuot pa rin ng uniforme, may dalang tela na bag na nakasabit sa kanyang tagiliran na may kilos ng taong may dalang mabigat, ngunit natuto nang hindi ito ipinapakita. Naglakad siya ng diretso sa hintuan ng bus, nang hindi tumitingin sa gilid, nang walang pagod na ritmo ng taong katatapos lang ng shift at wala nang iniisip. Naglakad siya tulad ng isang taong may patutunguhan,
tulad ng isang taong may tunay at tahimik na pagmamadali. Dumating ang bus. Sumunod si Anding mula sa kotse. Nagbago ang siyudad sa labas ng bintana sa paraan na alam ni Anding sa teorya, ngunit hindi niya kailanman nasubukan ng malapitan. Ang mga mayayaman na lugar ay nagbigay daan sa mga pangkaraniwan, ang mga pangkaraniwan sa mga mahihirap at ang mga mahihirap sa isang bagay na wala ng magandang pangalan. Mga kalsada na walang aspalto, mga poste na walang ilaw, mga bahay na itinayo gamit ang kung anong materyales ang magagamit sa sandaling kailangan, nang walang ibang plano kundi makaraos sa susunod na buwan. Bumaba si Luningning sa isang hintuan na walang signage at nawala sa isang makipot na eskinita. Ipinark ni Anding ang kotse at sinundan siya ng lakad. Naglakad siya sa mga kalye na hindi kailanman inapakan ng kanyang mga sapatos. Nakaramdam ng isang bagay na hindi takot, ngunit halos katulad nito, isang bagay na mas malapit sa pisikal na pagkabagabag ng pagiging nasa isang lugar na nagpaalala sa kanya na ang mundo ay mas malaki at mas mahirap kaysa sa pinapayagan ng kanyang pang-araw-araw na buhay na makita. Ang bahay ay nasa dulo ng isang kalye na hindi makapagpasya kung ito ay kalye o bakante. Ito ay maliit, gawa sa sementong bloke na hindi pa napaplastahan, na may bubong na yero na sinusuportahan sa isang sulok ng isang poste na gawa sa kahoy. Ang pinto ay gawa sa metal na may bagong kandado na hindi bagay sa lahat ng iba pa, na tila ito lamang ang tanging bagay na nabili ni Luningning na bago sa mahabang panahon, isang bintana lamang na may ilaw sa loob. Kinuha ni Luningning ang susi, binuksan, pumasok at si Anding, na kumilos ng may instinct na hindi niya masabi kung bakit, ay lumapit hanggang sa makatayo sa tabi ng bintanang iyon. "Nandito na po ako, nanay." Ang boses ni Luningning mula sa loob ay ganap na iba sa ginagamit niya sa hotel. Mas malambing, mas totoo. Ito ang boses ng isang taong dumarating sa isang lugar kung saan hindi niya kailangang magkunwari. Ang sagot ay inabot ng ilang segundo. Ito ay isang mahinang boses na may panginginig na hindi takot, kundi ang naipon na pagod ng isang katawan na hindi na tumutugon tulad ng dati. "Anak ko, kumain ka na ba? Kumain na po ako sa trabaho." "Huwag po kayong mag-alala. Nagsisinungaling ka," sabi ng matandang boses na may lambing na tumagos sa mga dingding. "Palagi mong sinasabi iyan. At palagi kang dumarating na gutom. Kilala kita simula nang ipanganak ka, Luningning." Sumilip si Anding sa siwang sa pagitan ng frame at ng plastik na nakatabon sa bintana at ang nakita niya ay nahirapan siyang iproseso. Sa isang maliit na kama na nakasandal sa dingding sa likuran ay may isang matandang babae, puting buhok, mga kamay sa kumot na may katahimikan ng taong natutong kumilos ng kaunti hanggat maaari dahil ang bawat galaw ay may kapalit. Ang mga mata, gayunpaman, ay buhay, madilim, at alerto na may buo pa rin ang katalinuhan na minsan ay nananatili kapag hindi na nakakasabay ang katawan. Si Luningning ay nakaluhod sa tabi ng kama, hawak ang mga kamay nito. Tinitingnan niya ang mga braso na may sanay at metodikal na pagkaingat, tulad ng isang taong natutong maging nurse nang walang nagturo sa kanya. Inayos niya ang unan, hinawakan ang noo at saka binuksan ang bag. Hindi ito pera, hindi ito anumang maaaring ibenta. Kinuha niya ang isang bote ng moisturizing cream mula sa minibar ng isa sa mga suite, isang sabon sa kamay na inilalagay ng hotel sa mga premium na banyo, 2 maliit na tuwalya at sa ilalim na may halos paggalang, isang bote ng antiseptic solution mula sa bodega ng Ika, 22 palapag. Inayos niya ang mga ito sa mesita ng kama, kinuha ang antiseptic, nagbuhos ng kaunti sa bulak at nagsimulang linisin nang dahan-dahan ang isang maliit na sugat sa braso ng kanyang ina sa lugar kung saan may hindi maayos na intravenous access. Ipinikit ni Nana Rosita ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit, kundi sa ginhawa. "Ganyan, bulong. Alam ng iyong mga kamay kung ano ang gagawin." Naramdaman ni Anding na may isang bagay sa loob niya ang nasisira ng walang ingay. Hindi siya nagnanakaw para ibenta. Nagnanakaw siya para magpagaling. Noon pumasok si Tonyo mula sa loob na pinto na may maliit na kaldero sa mga kamay at mukhang masyadong seryoso para sa kanyang 15 na taon. Matangkad, payat, na may parehong madilim na mata ng kanyang ina at ang paraan ng paggalaw ng taong natutong sumakop ng maliit na espasyo para hindi makasagabal. "Handa na po ang lugaw, nanay." "Salamat, anak. Nagawa mo ba ang iyong assignment?" "Halos. Halos hindi iyon." "Oo, halos ay halos." Sagot niya na may kalahating ngiti, na tumagal ng 1 segundo bago muling maging seryoso. "Kumusta si Lola?" "Ganoon pa rin," sabi ni Luningning.
At sa 4 na letrang salitang iyon ay may bigat na hindi dapat dalhin ng isang tinediyer at dinala ni Tonyo ng walang pag-aalinlangan, tulad ng isang taong alam na kung ano ang kahulugan nito, at nagpa siya pa ring manatili sa kanyang mga paa. Lumapit siya sa kama at hinalikan ang noo ng kanyang lola. "Magandang gabi, Lola." Hinawakan ni Nana Rosita ang kanyang kamay. Pinisil ito ng may lakas na natitira kapag wala ng masyadong lakas. "Alagaan mo ang iyong nanay," sabi niya sa napakahinang boses. Hindi niya kayang alagaan ang sarili niya. Tiningnan ni Tonyo si Luningning. Tumingin si Luningning sa ibang direksyon. Umalis si Anding sa bintana. Naglakad siya pabalik sa kotse na nakasuksok ang mga kamay sa bulsa at nakayuko ang ulo, tulad ng isang taong kakasalo lang ng suntok na hindi niya nakita. Umupo siya sa manibela. Ipinatong ang mga braso sa ibabaw nito at nanatiling ganoon, tahimik habang ang syudad sa labas ay gumagawa ng kanyang karaniwang ingay, ganap na walang kamalayan sa katotohanan na sa loob ng sasakyang iyon, isang 32 taong gulang na lalaki ay ginigiba ang isang bagay na inabot niya ng buong buhay upang itayo. Buong linggo ay binuo niya sa kanyang ulo ang imahe ng isang mandaraya na empleyado, isang babae na sinasamantala ang kanyang posisyon, na inaabuso ang tiwala na ibinigay sa kanya. Binuo niya ang imaheng iyon gamit ang datos, gamit ang mga pattern, gamit ang malamig na lohika ng isang negosyante na marunong magbasa ng mga numero, at ang imahe ay teknikal na tama. Kumuha nga si Luningning ng mga bagay mula sa hotel, ngunit ang conclusion ay ganap at lubhang mali. Inisip niya ang kanyang ama, si Don Aurelio Villaluz, ang lalaking nagtayo ng Villaluz Group mula sa wala, at bihirang magsalita tungkol sa mga taong malapit sa kanya. Habang ginagawa ito, inisip niya kung gaano karaming kwentong tulad nito ang nangyari sa anino ng imperyong iyon habang siya ay lumalaki nang hindi nakikita ang mga ito. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang kawalang kaalaman na iyon ay hindi tila neutral sa kanya, tila hindi mapapatawad. Nang gabing iyon ay hindi siya natulog. Nanatili siya sa kanyang apartment sa harap ng malaking bintana nang hindi nagsisindi ng ilaw, hinahayaan ang kadiliman na maging kasabwat ng katahimikang kailangan niya. Inisip niya si Nana Rosita at ang nakahawak na mga kamay nito sa kumot. Inisip niya si Tonyo at ang lugaw na iyon at ang ekspresyon na hindi dapat taglayin ng isang 16 taong gulang. Inisip niya si Luningning, nakaluhod sa tabi ng kama na may pagkaingat na walang manual ang nagturo sa kanya. At inisip niya, higit sa lahat, ang isang bagay na sinabi ni Nana Rosita at hindi niya maalis sa kanyang isip. Alagaan mo ang iyong nanay. Hindi niya kayang alagaan ang sarili niya. Gaano katagal nang hindi inaalagaan ni Luningning ang sarili niya? Gaano katagal na niyang dinadala ang lahat ng iyon nang walang sino mang sa kanyang kapaligiran sa trabaho ang nagtanong man lang kung kumusta siya? 2 taon. 2 taon nang nagtatrabaho si Luningning sa kanyang hotel at hindi niya man lang alam ang pangalan ng kanyang ina. Kinabukasan, maaga si Anding bago pa magsimula ang unang shift. Naghintay siya na bahagyang nakabukas ang pinto hanggang sa marinig niya ang tunog ng kariton ni Luningning na dumaraan sa pasilyo ng ika-27 palapag. Tumayo siya, naglakad patungo sa pinto. Nakatalikod si Luningning, naghahanda para sa shift na may tahimik na kahusayan na hindi niya pinansin sa loob ng 2 taon. Eksaktong galaw, walang tigil. Ang disiplina ng isang taong hindi kayang magsayang ng 1 minuto dahil ang bawat minuto sa labas ng hotel ay kailangan niya sa ibang lugar. "Luningning," tawag niya. Lumingon siya. Ang kanyang mga mata ay madilim at kalmado na may kapayapaan ng mga taong natutong hindi inaasahan ang anumang mabuti kapag tinawag ng isang superior ang kanilang pangalan. "Magandang umaga po, Sir Anding." Nag-alinlangan siya ng eksaktong 1 segundo at sinabi ang hindi niya pinlano, ang lumabas bago pa man mapigilan ng anumang kalkulasyon. "Kailangan kitang makausap sa aking opisina. May mahalaga tayong pag-uusapan." Hindi nagbago ang ekspresyon ng mga mata ni Luningning, ngunit ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kariton ay bahagyang kumapit sandali lamang, sapat lamang upang mapansin ng isang taong tunay na nakatingin. At si Anding, sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon ay tunay na nakatingin. Ang nakita niya sa mga kamay na iyon ay hindi pagkakasala. Ito ay ang tahimik na takot ng isang babae na nagtayo ng lahat sa isang napakanipis na pisi at alam niya sa karunungan na tanging paghihirap ang nagbibigay na ang mga manipis na pisi ay napuputol nang walang babala at kapag naputol, walang lambat sa ilalim. May mga pag-uusap na sinasanay sa isip bago ito gawin.
Sinanay ni Anding ito habang naghihintay sa kanyang opisina na bahagyang nakabukas ang pinto habang naririnig ang mga yapak ni Luningning na papalapit sa pasilyo. Binuo niya sa kanyang ulo ang isang maayos na bersyon ng kanyang sasabihin, direkta, propesyonal, walang puwang para sa emosyon. Sasabihin niya na alam niya ang ginagawa nito. Bibigyan niya siya ng pagkakataon na magpaliwanag, makikinig, magpapasya. Ganoon ang paggana ng mga bagay sa mundo ni Andres Villaluz, na may estruktura, may kontrol, may sapat na distansya upang hindi madumihan ng mga damdaming hindi dapat mangyari ang mga desisyon. Ngunit pumasok si Luningning Panganiban sa opisina na iyon at may isang bagay sa ensayo ang nasira bago pa man magsimula. Hindi iyon ang kanyang ekspresyon. Hindi iyon anumang dramatikong kilos o anumang malinaw na senyales ng kanyang pinapasan. Ito ay kabaligtaran. Pumasok si Luningning na may katahimikan na hindi kawalang interes, kundi baluti. Na may tuwid na tindig ng mga taong natutong ang pagpapakita ng takot ay nagbibigay lamang ng higit na kapangyarihan sa mga mayroon ng labis. Umupo siya sa upuan sa harap ng mesa, ipinagkrus ang mga kamay sa hita at tinitigan siya ng direkta. At si Anding, na magdamag na bumuo ng mga argumento, ay biglang hindi alam kung saan magsisimula. Luningning, sabi niya sa wakas, salamat sa pagpunta. Tumango siya ng isang beses. Walang sinagot. Hindi niya pinuno ang katahimikan ng mga hindi kinakailangang salita. Naghintay lamang siya na may katahimikan na mas mahirap para kay Anding na harapin kaysa sa anumang direktang komprontasyon. May kailangan akong itanong sa iyo, patuloy niya. At ang kanyang boses ay tila mas maingat kaysa sa kanyang plano. Na tila may isang bagay sa kanya ang ayaw ng saktan ang babaeng iyon, bagaman hindi pa niya alam kung bakit. Tungkol sa mga bag na inilalabas mo mula sa hotel. Ang katahimikan na sumunod ay tumagal lamang ng 3 segundo, ngunit sa loob ng 3 segundong iyon ay nakita ni Anding ang isang bagay na dumaan sa mga mata ni Luningning. Hindi takot, hindi pagtanggi, isang bagay na mas komplikado at mas nakasisira kaysa sa alinman sa dalawang iyon. Ito ay pagsuko. Ang tahimik na pagsuko ng isang taong matagal nang naghihintay na dumating ang sandali na gumuho ang lahat at kapag dumating na, wala na siyang lakas upang magkunwari ng pagkabigla. Alam ko po ang tinutukoy ninyo, sabi ni Luningning. Hindi nanginig ang kanyang boses. Ito ay patag at malinaw, tulad ng tahimik na tubig. Alam ko po eksakto ang tinutukoy ninyo, Sir Anding. Naghintay siya. Huminga siya ng isang beses at nagsalita. Ang nanay ko po ay si Nana Rosita Panganiban. 71 taong gulang po siya at mahigit 2 taon nang hindi makalakad ng maayos o makapag-alaga sa sarili niya. May sakit po siya na unti-unting pumapatay sa kanyang kakayahang gumalaw ng dahan-dahan. Una ang mga binti, tapos ang mga braso, at sabi ng mga doktor ay magpapatuloy ito. Walang gamot, pamamahala lamang. At ang pamamahala ay nagkakahalaga ng pera na wala ako. Nakatira po kami ng anak kong si Tonyo sa isang bahay na halos hindi na bahay. At sa pagitan ng upa, pagkain, gamot ng nanay ko at gastos ni Tonyo sa eskwela, hindi sapat ang aking sahod. Hindi sapat kahit magtrabaho ako ng 12 oras. Hindi sapat kahit hindi ako bumili ng anuman para sa sarili ko mula sa mahigit 1 taon. Hindi sapat, Sir Anding. At kapag hindi sapat ang isang bagay at may nanay ka na may impektadong sugat sa braso dahil hindi mo kayang bilhin ang antiseptic mula sa botika, ginagawa mo ang lahat ng makakaya sa kung anong nasa malapit. Huminto siya. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay sandali na tila naghahanap ng isang bagay doon. Hindi ko po ginawa para ibenta. Hindi ko po ginawa dahil sa ambisyon o nakasanayan. Ginawa ko po ito dahil iyon lamang ang magagamit ko upang hindi lumala ang kalagayan ng nanay ko. At alam ko pong hindi ito balido sa batas. Alam ko pong mali ang ginawa ko. Ngunit kung babalik ako sa sandaling iyon na may lagnat ang nanay ko at walang anumang panlinis ng sugat sa bahay, gagawin ko itong muli. Tumingin siya, tinitigan siya ng direkta ulit. Kung sisantahin ninyo ako, naiintindihan ko. Hinihiling ko lang po na bigyan ninyo ako ng hanggang sa katapusan ng buwan para makahanap ng ibang trabaho bago ito magkabisa, para po sa anak ko. Hindi agad sumagot si Anding. Ipinoproseso niya ang isang bagay na lampas pa sa mga salitang kakarinig lang niya. Ipinoproseso niya ang paraan ng pagsasabi ni Luningning sa mga ito, nang walang pagmamakaawa, nang walang dramatismo, na may buo pa ring dangal ng isang taong gumawa ng mahihirap na desisyon at handang panagutan ang mga ito. Kahit na anuman ang maging kapalit. Gaano katagal nang may sakit ang nanay mo? Tanong niya. At ang kanyang boses ay tila iba, maging sa kanya mismo. Mas kaunting boss, mas tao. Nagpikit dilat si Luningning,
Malinaw na hindi iyon ang tanong na inaasahan niya. Halos 3 taon na po, sagot niya pagkatapos ng ilang sandali. Nagsimula po sa mga paa. Sabi namin ay pagod lang, na mawawala rin, ngunit hindi nawala. Unti-unting lumala at nang bigyan ng pangalan ng mga doktor ang sakit niya, malaki na ang nawala sa kanyang kakayahang gumalaw. Ngayon ay mas maraming oras na siyang nasa kama. Maaari siyang umupo na may tulong. Maaaring gumalaw ng bahagya ang mga braso, ngunit hindi na makalakad. Malamang ay hindi na makakabalik. Sino ang nag-aalaga sa kanya kapag nasa trabaho ka? Si Tonyo. Ang anak ko ay 16 taong gulang at alam niya ang kanyang gagawin kung kailangan niya ng agarang tulong. Iniwan ko po ang numero ng doktor sa health center ng aming barangay at ang sa isang kapitbahay na minsan ay sumisilip, ngunit karaniwan ay siya, isang 16 taong gulang na nag-aalaga ng matandang may sakit habang ang kanyang ina ay nagtatrabaho ng 12 oras. Hinayaan ni Anding na tumagos ang impormasyon sa katahimikan. At may regular na medical check-up ba? Bahagyang nag-alinlangan si Luningning. Ang uri ng pag-aalinlangan na nagpapakita na hindi komportable ang sagot. Mayroon po kaming appointment sa pampublikong ospital bawat buwan, ngunit kinansela ko po ang huling 2 dahil mas mahal ang pamasahe kaysa sa kayang gastusin sa araw na iyon at kailangan ko po ang pera na iyon para sa mga gamot. Sinabi po ni Dr. Ramos, ang nag-aalaga sa kanya, na dapat akong pumunta kahit bawat 6 na linggo, na mahalaga ang pagsubaybay para ma-adjust ang dosage, ngunit sa pagitan ng pagkaalam kung ano ang dapat gawin at ang kakayahang gawin ito, may distansya na minsan ay hindi kayang tawirin. Dahan-dahang tumayo si Anding, naglakad patungo sa bintana at nanatiling nakatingin sa labas na nakasuksok ang mga kamay sa bulsa. Nakatalikod kay Luningning, hindi dahil iniiwasan niya ang pag-uusap, kundi dahil kailangan niya ng 1 segundo kung saan hindi niya makikita ang kanyang mukha, dahil ang kanyang mukha sa sandaling iyon ay hindi ang mukha ng isang negosyante na nagmamahala ng problema sa human resources. Ito ay ang mukha ng isang lalaki na ipinapakita ang isang bagay na palaging nasa malapit sa kanya at pinili niyang hindi makita. Gaano katagal ka nang nagtatrabaho dito, Luningning? Halos 2 taon na po, sir. At bago po rito, nagtrabaho po ako sa ibang mga hotel, palaging sa housekeeping. Bago po iyan, noong nakakakilos pa ang nanay ko, nagtatrabaho rin po siya. Nagtatrabaho po sa mga bahay ng pamilya. Maraming taon na po siya sa trabahong iyon. Dahan-dahang lumingon si Anding. Sa mga bahay ng pamilya, sabi niya. Hindi iyon tanong. Ito ay isang bagay sa pagitan ng pagpapatunay at simula ng isang mas malaking bagay na hindi pa niya alam kung paano pangalanan. Opo, sagot ni Luningning. At may nagbago sa kanyang tono sa halos hindi mahahalata. Isang bahagyang bagong pag-iingat sa mga salita, tulad ng isang taong naglalakad sa isang pamilyar na lugar, ngunit alam na maaari itong bumigay. Sa anong lugar po ng syudad? Tinitigan siya ni Luningning sandali bago sumagot. Sa iba't ibang lugar po, ngunit ang halos buong buhay niya po ay nagtrabaho sa Maharlika Village. Kilala ni Anding ang lugar na iyon ng napakahusay. Ito ang lugar kung saan siya lumaki. Sa anong mga bahay? Tanong niya. At ang kanyang boses ay lumabas na mas tahimik kaysa sa kanyang plano. Huminga si Luningning at sa sandaling iyon, sa paghinga na iyon, may katiyakan si Anding bago pa man dumating ang mga salita na ang kanyang maririnig ay magbabago ng isang bagay na hindi na mababago. Sa halos buong panahon, sabi ni Luningning na may katahimikan na mahirap panatilihin. Sa isang bahay lamang po siya nagtrabaho, halos 20 taon. Dumating po siya noong bata pa ako at nagpatuloy hanggang sa hindi na siya kayang magpatuloy dahil sa kanyang sakit. Siya po ang katiwala ng pamilya. Kilala niya po ang bawat sulok ng bahay na iyon. Kilala niya po ang mga bata. Nakita niya po silang lumaki. Isang pagtigil. Bahay po ng tatay ninyo, Sir Anding. Ang nanay ko po ay nagtrabaho kay Don Aurelio Villaluz ng halos 20 taon. Ang katahimikan na bumagsak sa opisina na iyon ay iba sa lahat ng nakaraang katahimikan. Hindi gumalaw si Anding, walang sinabi. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng bintana. Ipinoproseso ang isang impormasyon na biglang muling inayos ang lahat ng elemento na akala niya ay malinaw. Si Nana Rosita Panganiban, isang babae na hindi niya kailanman nakilala, na ang pangalan ay hindi niya kailanman narinig na binanggit sa kanyang bahay noong bata pa siya nang may anumang espesyal na bigat. Halos 2 dekada na ang ginugol sa bahay na iyon. Nakilala niya ang kanyang pamilya, nakilala siya marahil noong bata pa siya,
at wala siyang paraan upang intindihin kung ano ang ibig sabihin ng isang tao na gumugol ng 20 taon ng kanyang buhay sa pag-aalaga ng bahay ng iba. Kilala ko siya? Tanong niya sa mahinang boses. Tumango si Luningning. Bata pa po kayo noong nagsimula siya. Marahil ay hindi ninyo na siya naaalala. Hindi naman po karaniwan na naalala ng mga bata ang mga katulong sa mga bahay kung saan sila lumaki, hindi dahil masama silang bata, kundi dahil walang nagtuturo sa kanila na tumingin. Walang akusasyon sa mga salitang iyon. Ito ay isang obserbasyon lamang. Isang obserbasyon na pumasok kay Anding tulad ng isang pinong karayom at nanatili doon. Bakit siya huminto sa pagtatrabaho para sa aking ama? Tanong niya. Dahil po sa sakit. Tinitigan siya ni Luningning sandali na mas matagal kaysa sa kinakailangan. Iyon po, sabi niya sa wakas. Mas gusto kong direkta ninyong itanong sa inyong ama. At sa sagot na iyon, sa mabait at matatag na pagtanggi na magpaliwanag pa, nakarinig si Anding ng isang bagay na nagpatayo ng kanyang balahibo. Hindi iyon pag-iwas dahil sa takot, iyon ay sadyang pagpipigil ng isang taong nakakaalam ng katotohanan na sapat na mabigat upang piliin ng maingat kung kailan at paano ito ilalabas. Nananatili silang tahimik sa loob ng ilang segundo. Sa labas ng opisina, patuloy na gumagana ang hotel sa karaniwan nitong ritmo. Mga kariton sa pasilyo, mga elevator, malalayong boses, ang normal na mundo ng isang ordinaryong Martes na walang ideya kung ano ang nangyayari sa loob ng silid na iyon. Luningning, sabi ni Anding sa wakas. Hindi kasi santehin. Hindi siya nagpakita ng agad na paggaling. Tinitigan lamang siya na may ekspresyon na nagsisimula na niyang makilala ang sa isang taong natutunan na ang magandang balita ay halos palaging may kalakip na iba. Ang sahod mo ngayon ay hindi sapat para sa iyong pinapasan. Simula sa buwang ito ay magbabago ito at sasagutin ng kumpanya ang gastos sa medikal ng iyong ina habang nagtatrabaho ka pa rin dito. Ibinuka ni Luningning ang kanyang bibig. Isinara niya, Sir Anding, hindi po ako naparito para humingi. Alam ko, putol niya. Hindi ka humihingi, iniaalok ko ito sa iyo. At may mahalagang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang bagay na iyan. Tinitigan niya siya ng matagal at sa unang pagkakataon simula nang pumasok siya sa opisina na iyon ay may nagbago sa kanyang mukha. Hindi iyon ngiti, isang bagay na mas maliit at mas mahirap panatilihin kaysa sa isang ngiti. Ito ay ang napakaikling kilos ng isang taong matagal nang nag-iisa na ang pagtanggap ng tulong ay halos mas mahirap kaysa sa patuloy na pagdadala. Bakit po? Tanong niya sa mahinang boses. Bakit po ninyo ito ginagawa? Nagtagal si Anding bago sumagot. Maaari siyang magsabi ng isang bagay na pangkorporasyon, isang bagay tungkol sa responsibilidad ng negosyo o tungkol sa mga patakaran sa kapakanan ng empleyado. Mayroon siyang ganoong bokabularyo at mas madali sana itong gamitin. Ngunit sinabi niya ang totoo. Dahil kagabi ay nakita ko kung paano mo nililinis ang sugat ng iyong ina gamit ang kakaunti mong taglay. At dahil nalaman kong 2 taon ka nang nagtatrabaho para sa akin at hindi ko man lang alam ang kanyang pangalan. Hindi sumagot si Luningning. Ibinaba niya ang tingin sandali sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nakita ni Anding na kumapit sa kariton kaninang umaga at ngayon ay nakahawak ng tahimik sa kanyang hita na may kakaibang katahimikan, mas hindi depensiba, bahagya lang na mas nakakapahinga. May kailangan po kayong malaman, sabi ni Luningning nang hindi pa rin tumitingin. Isang bagay tungkol sa nanay ko at sa kumpanyang ito na maaga o huli ay lalabas din ang katotohanan at mas gusto kong malaman ninyo ito mula sa akin bago pa man ninyo ito matuklasan sa ibang paraan. Dahan-dahang umupo si Anding sa gilid ng mesa. Nakikinig ako. Tumingin si Luningning at sa kanyang mga mata ay may isang bagay na wala roon dati. Hindi takot, hindi pagsuko. Ito ay ang tahimik na determinasyon ng isang taong sa wakas ay nagpasya na dumating na ang panahon upang sabihin ang totoo. Kahit mahirap, kahit magbago ang lahat, kahit walang paraan upang malaman pa kung ang susunod ay magiging mas mabuti o mas masahol kaysa sa dati. Hindi po huminto sa pagtatrabaho ang nanay ko para sa tatay ninyo dahil lang sa sakit, sabi niya. Tinanggal po siya at ang paraan ng kanilang paggawa pagkatapos ng halos 20 taon ay isang bagay na kailangan ninyong malaman dahil may kinalaman ito sa kung sino ang inyong ama at kung sino kayo nang hindi ninyo nalalaman. Sa labas, patuloy ang ritmo ng hotel bilang isang ordinaryong Martes. Sa loob, isang bagay ang malapit ng masira ng tuluyan. May mga tanong na iniiwasan mong itanong sa iyong ama,
Hindi dahil ayaw mong malaman ang sagot, kundi dahil sa kaibuturan mo ay pinaghihinalaan mo na ang sagot ay magpipilit sa iyo na makita ang taong iyon sa ibang paraan. At ang makita ang iyong ama sa ibang paraan ay isa sa mga sakit na walang naghahanda sa iyo. Dahil ipinapalagay ng mundo na ang mga magulang ay kung ano ang kanilang ipinapakita at napakakaunting tao ang nagsasalita tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag natuklasan mong hindi sila ganoon. Si Andres Villaluz ay 22 taong gulang at hindi niya kailanman tinanong si Don Aurelio ng tanong na ayaw sagutin ng kanyang ama. Ito ay malapit ng magbago. Pagkatapos umalis ni Luningning sa opisina, nanatiling walang galaw si Anding sa loob ng ilang minuto. Ang pag-uusap ay natapos na may ganitong pang-akit na nakasuspinde sa ere. Ang parira lang iyon na ibinagsak ni Luningning nang may katumpakan ng isang taong alam na eksakto ang bigat ng kanyang inilalabas. May kinalaman sa kung sino ang inyong ama at kung sino kayo nang hindi ninyo nalalaman. Hindi iyon akusasyon, isang bagay na mas mahirap harapin kaysa sa isang akusasyon. Ito ay isang imbitasyon upang buksan ang isang pinto na nakasarado sa loob ng maraming taon nang hindi alam kung ano ang nasa loob, alam lamang na ang nasa loob ay matagal nang naghihintay na lumabas. Kinanselan niya ang mga meeting sa hapon. Isang bagay na sa loob ng 2 taon ng pamamahala sa Villaluz Group ay hindi niya kailanman ginawa para sa personal na dahilan. Tinitigan siya ng kanyang assistant na may gulat na sinubukan nitong itago, ngunit hindi ganap na nagtagumpay. Hindi siya nagbigay ng paliwanag, sumakay sa kotse, at nagmaneho ng 40 minuto, papunta sa bahay, kung saan nanirahan ang kanyang ama sa buong buhay nito, ang parehong bahay kung saan siya lumaki, sa Maharlika Village, na may mga pader na gawa sa natural na bato at hardin na palaging inaalagaan ng isang tao na may dedikasyon na hindi kailanman naisip ni Anding na pasalamatan ng sinuman. Si Don Aurelio Villaluz ay 68 taong gulang at may pangangatawan ng isang lalaki na nagtrabaho gamit ang mga kamay bago natutong magtrabaho gamit ang isip. May malapad na balikat na may puting buhok na simula pa noong siya ay 50 at nagbibigay sa kanya ng visual na autoridad na hindi niya kailanman kailangang linangin dahil mayroon na siya nito. Nasa likod ng hardin siya nang dumating si Anding, nakaupo sa isang silya na gawa sa kahoy na may kape sa kamay at ang pahayagan na nakatupi sa mesa, nakatingin sa mga puno na may ekspresyon ng mga matatandang lalaki na natutong maging tahimik nang hindi sila nababahala ng katahimikan. Tumingin siya nang marinig ang mga yapak ng kanyang anak. Hindi ko inaasahan ang pagbisita, sabi niya. Hindi iyon reproche. Ito ay isang obserbasyon. Alam ko, sagot ni Anding. May kailangan akong pag-usapan sa iyo. Tinitigan siya ni Don Aurelio sandali. Ang tingin niya na hindi nag-evaluate kundi tumitimbang, na kinukuha ang sukat ng mga bagay bago magpasya kung ano ang gagawin sa mga ito. Umupo ka, sabi niya. Umupo si Anding sa harap niya. Hindi niya tinanggap ang kape na inialok ng kanyang ama sa 1 kilos. Direkta siya dahil kay Don Aurelio. Hindi gumagana ang pag-iwas at alam niya iyon simula bata pa. Kilala mo ba ang isang babae na nagngangalang Rosita Panganiban? Ang reaksyon ng kanyang ama ay hindi dramatiko. Walang pagkagulat o bigla ang pagbabago ng ekspresyon. Isang bagay na mas nagpapahayag kaysa sa lahat ng iyon. Ito ay isang biglaang katahimikan, ang tiyak na katahimikan ng isang taong nakarinig ng pangalan na agad niyang kinikilala at sa susunod na segundo ay nagpapasya kung gaano niya ipapakita. Bakit mo iyan itinatanong? Sabi ni Don Aurelio. At ang kanyang boses ay tila pareho pa rin, ngunit may nagbago sa ritmo, napakabihira, sapat lamang upang mapansin ni Anding na lumaki sa pag-aaral na basahin ang taong iyon dahil ang kanyang anak ay nagtatrabaho para sa akin. Halos 2 taon na siya sa hotel at kaninang umaga ay nalaman ko na si Rosita Panganiban ay nagtrabaho sa bahay na ito ng halos 12 taon. Tumingin si Don Aurelio sa mga puno, humigop ng kape, inilapag ito sa mesa na may katahimikan na kinilala ni Anding bilang parehong katahimikan na ginagamit ng kanyang ama sa mahihirap na negosasyon. Ang katahimikan na hindi kapayapaan, kundi kontrol. Rosita, sabi niya sa wakas sa mahinang boses. At sa diminutibong iyon ay mayroong isang bagay na hindi inasahan ni Anding na makita sa boses ng kanyang ama, isang kakaibang tono, isang bagay na halos kapareho ng nostalgia at na malinaw na walang balak ipakita si Don Aurelio. Kumusta siya? Tanong niya. Masama, sagot ni Anding nang walang pagpapahinahon. Mag-isa siyang inaalagaan ng kanyang anak. Mahina siya, hindi makakilos ng maayos at hanggang kaninang umaga ay walang sapat na medical coverage.
Ilang buwan nang kumukuha si Luningning ng antiseptic at mga panlinis mula sa aking hotel para gamutin ang kanyang mga sugat dahil hindi sapat ang kanyang pera para bilhin ang mga ito. Hindi agad sumagot si Don Aurelio. Patuloy siyang tumingin sa mga puno at nakita ni Anding ang isang bagay na sa 32 taon ng kanyang buhay ay hindi niya kailanman nakita sa mukha ng kanyang ama. Nakita niyang natamaan siya. Hindi niya ito ipinakita tulad ng pagpapakita ng ibang tao. Walang nakikitang kilos o ekspresyon na dramatikal na nagbago, ngunit mayroong isang bagay sa mga mata ni Don Aurelio, isang napakaikling at napakalalim na bagay na parang sakit, tunay na sakit. Ang uri ng sakit na nagmumula sa pagkaalam na ang isang bagay na ginawa o hindi ginawa ay nagkaroon ng mga kahihinatnan na lumampas pa sa kanyang imahinasyon. Bakit siya huminto sa pagtatrabaho dito? Tanong ni Anding. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi boses ng isang anak na nagtatanong ng hindi komportable. Ito ay boses ng isang lalaki na nangangailangan ng sagot at hindi aalis nang wala ito. Inilapag ni Don Aurelio ang kape sa mesa, bahagyang sumandal sa upuan, at sa sandaling iyon ay inakala ni Anding na iiwasan niya ang tanong na may kakayahan, na baguhin ang anumang mahirap na pag-uusap sa isang bagay na magtatapos sa ibang bagay, ngunit hindi niya ginawa. Dumaranas ng komplikadong panahon ang kumpanya. Sabi niya, ilang taon na ang nakakaraan ay ikaw na ang namumuno sa grupo, ngunit may hawak pa rin akong ilang administratibong bagay sa bahay. Kinailangan na bawasan ang gastos. Matagal na rito si Rosita at ang kanyang sahod ay na-adjust na sa paglipas ng panahon. Nakapag-ipon na siya ng mga benepisyo. Seniority. Sa balanse, malaki ang gastos. Tinitigan siya ni Anding ng direkta. Sinibak mo siya dahil sa pera? Hindi iyon tanong. Ito ay isang pagpapatunay na sinabi sa mahinang boses, na may surgical precision na minsan ay taglay ng mga simpleng katotohanan kapag sinasabi ng walang palamuti. Hindi agad sumagot si Don Aurelio at ang katahimikan na iyon ay mas nagpapahayag kaysa sa anumang sagot. Halos 20 taon na siya sa bahay na ito, patuloy ni Anding. 20 taon, Papa, at nilikida mo siya na parang gastos lang sa isang spreadsheet? Hindi iyon ganoon kasimple, sabi ni Don Aurelio. At sa unang pagkakataon sa pag-uusap ay nawalan ng solidong katangian ang kanyang boses. May tamang liquidation. Sinunod ang lahat ng proseso. Ang mga proseso, ulit ni Anding, iyan ang mahalaga, na tama ang mga proseso. Tinitigan siya ni Don Aurelio, nang direkta na may tingin na simula bata pa, ay tila kay Anding ang pinakamahirap panatilihin sa mundo. Dahil ito ay isang tingin na hindi humihingi o nagbibigay ng pahintulot para sa anuman. Ito ay ang mahalaga, sabi ni Don Aurelio na may katahimikan na ngayon, ay mas mahirap panatilihin na sa panahong iyon ay gumawa ako ng isang desisyon sa negosyo, tulad ng libu-libong desisyon sa negosyo na ginawa ko sa buong buhay ko. Ang ilan ay nagtagumpay, ang iba. Sa paglipas ng panahon ay iba ang tingin ko. Iba ang tingin mo rito. Isang mahabang pagtigil. Oo, inamin ni Don Aurelio sa napakahinang boses. Ito ay iba sa paningin ko. Ito ang unang pagkakataon sa buhay ni Anding na nakarinig siya ng isang bagay na parang pagsisisi sa boses ng kanyang ama. Hindi iyon paghingi ng tawad. Hindi humihingi ng tawad si Don Aurelio Villaluz, ngunit ito ay isang bagay. Ito ay ang pagkilala na may mali at ang maling iyon ay nagkaroon ng tunay na halaga sa isang tunay na buhay at na ang halaga na iyon ay hindi abstrakto o statistikal, kundi konkreto at tao at may pangalan. Rosita Panganiban, Rosita. Ang babaeng gumugol ng halos 20 taon sa bahay na iyon at ngayon ay nasa isang kama na hindi niya maiwan. Inaalagaan ng isang anak na nagnanakaw ng antiseptic mula sa isang luxury hotel dahil iyon lamang ang magagamit niya. May isa pa akong kailangan mong malaman, sabi ni Don Aurelio, pagkatapos ng isang katahimikan na mabigat sa pagitan nilang dalawa, tulad ng isang pisikal na bagay. Naghintay si Anding. Nang magsimula si Rosita rito, 8 taong gulang ka. Nanatili siya hanggang sa ikaw ay 27, 19 na taon, hindi 20, ngunit oo, halos 2 dekada. At sa panahong iyon, Anding, ang babaeng iyon ay hindi lamang isang empleyado ng bahay na ito. Ano ang ibig mong sabihin? Kinuha ni Don Aurelio ang kape, tiningnan ito sa loob ng tasa na tila naghahanap ng mga salita doon. Nang umalis ang nanay mo, 11 taong gulang ka. Si Rosita ay mahigit 40. At sa mga sumunod na taon, habang sinusubukan kong panatilihin ang negosyo at palakihin ang isang anak mag-isa at hindi bumagsak, si Rosita ang taong tunay na nagtaguyod ng bahay na ito.
Hindi lamang sa paglilinis, kundi sa pagsuporta nito. Nandito siya kapag umuuwi ka mula sa eskwela. Pinapakain ka niya kapag gabi na ako umuuwi. Alam niya kung malungkot ka kahit hindi mo sabihin. Kilala ka niya sa paraan na ako sa panahong iyon, hindi ko kayang alagaan ang sarili kong kilalanin ka. Naramdaman ni Anding na may gumalaw sa kanyang dibdib. Isang bagay na nagmula pa sa nakaraan. Naaalala ko siya. Sabi niya sa mahinang boses. At totoo iyon. Hanggang sa sandaling iyon ay hindi niya naugnay ang pangalan sa mukha, ngunit ngayon ay oo. Isang babae na may maitim na buhok na unti-unting pumuti sa paglipas ng panahon, na laging may mainit na pagkain sa kusina, na hindi kailanman nagtaas ng boses, ngunit may paraan ng pagsasabi ng mga bagay na nagpaparinig sa iyo. Isang konstante at tahimik na presensya sa pinakamahirap na taon ng kanyang pagkabata. Napaka-konstante at napakatahimik na lumaki siya nang hindi iniisip na siya ay isang tao na may sariling buhay, may sariling kwento, na may isang anak na lumalaki rin sa isang lugar, habang ang kanyang ina ay nag-aalaga ng bahay ng iba. Naaalala ko siya, ulit niya, at hindi ko alam ang kanyang pangalan hanggang ngayon. Hindi sumagot si Don Aurelio, ngunit may nagbago sa kanyang tindig. Mas umupo siya ng maayos sa upuan, na tila ang bigat ng kanyang dala ay biglang muling ipinamahagi. Alam ba ni Luningning ang lahat ng ito? Tanong niya. Alam ba niya na nagtrabaho ang kanyang ina rito? Ang hindi ko alam ay kung gaano karami ang sinabi ni Rosita sa kanya tungkol sa mga taong iyon o kung gaano niya alam ang paraan ng kanyang pagkasibak. Ipinikit ni Don Aurelio ang kanyang mga mata sandali. May isa pa akong bagay, sabi niya. Isang bagay na wala sa anumang papeles ng liquidation. Naghintay si Anding nang hindi gumagalaw. Nang magpasya akong tanggalin siya sa serbisyo, ilang buwan nang mayroon si Rosita ng mga unang sintomas nang kung ano ang kalaunan ay nalaman naming kanyang sakit. Alam ko iyon. Sinabi niya sa akin dahil sapat kaming malapit para sabihin niya sa akin. At gayon pa man ay nagpasya ako dahil hindi sapat ang mga numero at kailangan kong lutasin iyon. At sa sandaling iyon ay nagawa kong paghiwalayin ang aking alam sa aking napagdesisyunan. Ang hardin ay ganap na tahimik. Maging ang hangin ay tila huminto. Sinibak mo siya na alam mong may sakit siya, sabi ni Anding. At ang kanyang boses ay lumabas na patag, walang tono, kaya mas nakasisira kaysa sa anumang sigaw. Ibinuka ni Don Aurelio ang kanyang mga mata. Nagniningning ang mga ito sa paraan na hindi kailanman nakita ni Anding sa kanyang ama. Oo, sabi niya, isang salita lamang, 2 letra. At sa 2 letrang iyon ay mayroong isang pagtatapat na dinala ni Don Aurelio Villaluz sa loob ng maraming taon sa katahimikan sa paraan niya ng pagdadala ng mga bagay na hindi kailanman pag-uusapan ang mga ito at magpatuloy na tila ang paggalaw pasulong ay makakabawi sa naiwan. Dahan-dahang tumayo si Anding, hindi bigla, hindi nang may nakikitang galit. Tumayo siya tulad ng isang taong kailangan maglagay ng distansya sa pagitan niya at ng kanyang kakarinig lamang upang maproseso ito nang hindi siya bumagsak doon mismo. Naglakad siya hanggang sa gilid ng hardin. Nanatili siyang nakatalikod sa kanyang ama. Nakatingin sa parehong mga puno na tinitingnan ni Don Aurelio nang dumating siya at inisip niya si Luningning. Sa opisina na iyon kaninang umaga na may tahimik na mga kamay sa hita at boses na hindi nanginig na nagsasabi ng totoo kahit na anuman ang maging kapalit, inisip niya si Tonyo na may hawak na lugaw at ang kanyang 16 na taon na pinapasan ang hindi niya dapat pasanin. Inisip niya si Nana Rosita na may buhay na mga mata at mga kamay sa kumot. At ang pariralang iyon na sinabi niya sa kanyang apo, alagaan mo ang iyong nanay. Hindi niya kayang alagaan ang sarili niya. At inisip niya ang kanyang sarili sa 32 taon na nabuhay siya sa loob ng apelyidong iyon na parang nasa loob ng isang baluti nang hindi kailanman nagtatanong kung ano ang nasa ilalim ng mga desisyon na nagbuo ng apelyidong iyon. Nang hindi kailanman nagtatanong kung sino ang nagbayad ng anumang bagay sa kanyang minana. Lumingon siya sa kanyang ama. Aalagaan ko si Nana Rosita Panganiban, sabi niya. Ang kanyang paggamot, ang kanyang mga gamot, lahat ng kailangan niya. At gagawin ko ito hindi bilang pabor, kundi bilang isang utang. Isang utang na mayroon ang pamilyang ito sa babaeng iyon. At dapat nang nabayaran ilang taon na ang nakakaraan. Tinitigan siya ni Don Aurelio ng matagal. Alam ko, sabi niya sa wakas, at hinayaan ang 2 salitang iyon na sabihin ang lahat ng hindi niya masabi sa ibang paraan. Tumango si Anding, kinuha ang susi ng kotse at bago umalis ay huminto sandali. Alam ba niya kung saan ka nakatira? Tanong niya. Alam ba ni Rosita
na nandito ka pa rin sa bahay na ito? Nagtagal si Don Aurelio ng isang segundo. Hindi ko alam. Marahil ay oo. Palaging alam ni Rosita ang lahat ng nangyayari sa bahay na ito. Iyon ang kanyang pagkatao. Tinitigan siya ni Anding ng isang beses pa at sa tingin na iyon ay may isang bagay na bago, isang bagay na wala roon dati sa alinman sa mga tingin na ibinigay niya sa kanyang ama sa 32 taon ng buhay. Hindi iyon poot, hindi iyon simpleng pagkabigo, isang bagay na mas komplikado at mas mature kaysa sa alinman sa dalawang iyon. Ito ay ang tingin ng isang anak. Nakakasalo lang nakita ang kanyang ama kung ano talaga siya. Hindi ang lalaking hindi matatalo ng pagkabata o ang walang awa na negosyante ng pagtanda, kundi isang lalaki na may lahat ng nilalaman ng salitang iyon na kadakilaan at kabiguan ng mga tunay na tagumpay at ng mga pagkakamali na walang remedyo. Ngunit marahil kung ikaw ay sapat na matapang, ay maaari pa ring magkaroon ng mga kahihinatnan na mahalaga. Nagmaneho siya pabalik sa syudad na nakabukas ang bintana. Hinahayaan ang hangin na sumampal sa kanyang mukha. Iniisip na kinabukasan ay kailangan niyang kausapin muli si Luningning na may mga bagay na kailangan nitong malaman at mga bagay na kailangan niyang sabihin dito. Na ang kwento sa pagitan ng dalawang pamilya na iyon ay mas mahaba at mas komplikado kaysa sa inakala ng alinman sa dalawa kaninang umaga sa opisina. At iniisip din ang isang bagay na hindi niya maalis sa kanyang isip. Gumugol si Nana Rosita ng 19 na taon sa bahay na iyon. Nakita siya nitong lumaki. Naroroon siya sa pinakamahirap na taon ng kanyang pagkabata pagkatapos umalis ng kanyang ina. Nang walang tigil na nagtatrabaho si Don Aurelio at kailangan ng bahay ang isang taong tunay na magtataguyod nito. At ang kanyang anak, nang hindi alam ang lahat ng iyon, ay nagtapos sa pagtatrabaho para sa kanya. Hindi iyon nagkataon. Alam ni Anding, ang mga bagay na ganoon ay hindi kailanman nagkataon. Ang mga ito ay resulta ng mga desisyong ginawa ilang taon na ang nakakaraan ng mga landas na nagtatagpo. Dahil ang buhay ay may kakayahang isara ang mga bilog na iniiwan ng mga tao. Naroon ang bilog na bukas sa loob ng maraming taon. Naghihintay na may magkaroon ng lakas ng loob na isara ito ng maayos. At si Andres Villaluz, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay naramdaman na siya ang dapat gumawa nito. May mga bagay na itinatago ng mga ina upang protektahan ang kanilang mga anak, hindi dahil sa kaduwagan, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil mayroong isang uri ng pagmamahal na nagkakalkula, nagtatakda ng hangganan, na sadyang nagpapasya kung gaano kabigat ang kayang dalhin ng isang tao bago siya bumigay. At ang mga inang nakakita ng paghihirap ng kanilang mga anak ay nagkakaroon ng matinding instinct upang matukoy ang limitasyong iyon at hindi ito lampasan. Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang pagdadala ng mag-isa ng mga bagay na hindi dapat dalhin ng mag-isa. Maraming bagay ang itinago ni Nana Rosita Panganiban sa loob ng maraming taon. Ngunit ng gabing iyon, nang kumatok si Andres Villaluz sa pinto ng kanyang bahay, alam niya na tapos na ang panahon ng pagtatago. Wala si Luningning. Lumabas siya para maglakad na hindi na maaaring ipagpaliban at binuksan ni Tonyo ang pinto na may ekspresyon ng tinidyer na kinakalkula sa loob ng 10 ng isang segundo kung ang bisita ay nagdudulot ng banta o hindi. Nang makita niya si Anding, malinaw ang kalkulasyon. Hindi iyon takot. Ito ay ang makatwirang kawalan ng tiwala ng isang taong natutong ang mga lalaking nakasuot ng mamahaling damit na lumilitaw sa kanyang pintuan ay karaniwang hindi nagdadala ng mabuting balita. Ako si Anding Villaluz, sabi niya. Ang boss ng nanay mo. Nandyan ba si lola mo? Tinitigan siya ni Tonyo sandali na mas matagal kaysa sa kinakailangan. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto. Nasa loob po, ngunit madali siyang napapagod. Sinundan niya ito sa maikling pasilyo, papunta sa silid, kung saan ginugugol ni Nana Rosita ang halos lahat ng kanyang oras. Iba ang bahay sa araw kaysa sa nakita ni Anding sa gabi sa bintana. Mas maliit, sa isang kahulugan, mas totoo. Ang ilaw ay pumapasok sa isang bintana sa gilid at nagpapaliwanag ng mga detalye na naitago ng dilim. Isang estante na may 3 basang-basa na libro, isang nakaramang litrato sa mesita ng kama, isang maliit na halaman sa bintana na inaalagaan ng isang tao dahil ito ay may malusog na anyo ng mga bagay na nakakakuha ng atensyon kahit na kulang ang lahat ng iba pa. Si Nana Rosita ay nakaupo, nakasandal sa headboard ng kama na may 2 unan sa likod. Nakabukas ang kanyang mga mata nang pumasok si Anding at sa sandaling nakita niya ito, may kakaibang galaw sa kanyang mukha. Hindi iyon gulat, isang bagay na mas malapit sa pagkilala.
na tila hinihintay niya ang pagbisitang ito. Hindi ngayon partikular, ngunit sa isang punto, sa isang araw na alam niyang darating. Anding, sabi niya, at hindi sinabi na Sir Anding o Senyor Villaluz, sinabi lamang ang kanyang pangalan. Tulad ng isang taong nagngangalan ng isang kakilala sa mahabang panahon, kahit na lumipas ang maraming taon nang hindi sila nagkita. Huminto siya sa pinto, tiningnan siya at bigla. Nang may kalinawan na wala siya nang binanggit ng kanyang ama ang pangalan kaninang hapon sa hardin, tunay niya siyang nakilala. Hindi bilang konsepto o bilang kwentong sinabi sa kanya. Nakilala niya siya sa pisikal at malalim na kahulugan ng kapag naaalala ng katawan ang isang bagay na matagal nang inarchive ng isip. Ang babaeng iyon ay nasa kanyang kusina, nasa kanyang pasilyo, naroroon sa mga umaga na bumababa siya para mag-almusal at umalis na ang kanyang ama at tahimik ang bahay. At naglalagay siya ng mainit na pagkain sa mesa nang walang sinasabi, nang walang pagtatanong kung kumusta siya. Dahil mayroon siyang karunungan na malaman na minsan ay hindi kailangan ng mga bata ang mga tanong, kundi ang simpleng pagkakaroon ng isang tao roon. Nana Rosita, sabi niya, at ang kanyang boses ay lumabas na mas mababa kaysa sa kanyang plano. Umupo ka, anak ko. Huwag kang manatili sa pinto. Walang tumawag sa kanya na anak ko. Ilang taon nang walang tumawag sa kanya na ganoon. Ang salita ay dumating sa kanya sa paraan na hindi niya inaasahan. Na may kakayahang taglay ng mga simpleng salita na magbukas ng mga pinto na akala niya ay nakakandado. Umupo siya sa upuan na inilapit ni Tonyo sa kama nang walang humingi. Nanatiling nakatayo ang teenager sa pinto. Hindi ganap na pumasok, ngunit hindi rin umalis. Nagbabantay na may tahimik na katapatan ng mga bata na lumaki bilang tanging lalaki sa bahay. Kumusta po kayo? Tanong ni Anding. Kumilos si Nana Rosita na ang ibig sabihin ay halos ganoon, na ang ibig sabihin ay sa abot ng makakaya, na ang ibig sabihin ay eksakto ring sinasabi ni Luningning kapag tinatanong siya at sumasagot na maayos ang lahat. Gaano karami ang sinabi sa iyo ng tatay mo? Tanong ni Nana Rosita. Sapat na po, sagot ni Anding. Sinabi niya po na sinibak ka niya na alam niyang may sakit ka na. Dahan-dahang tumango si Nana Rosita nang walang dramatismo na may kapayapaan ng isang taong matagal nang nagkaroon ng panahon upang magkaroon ng kapayapaan sa isang bagay. Komplikado ang tatay mo. Sabi niya, hindi siya masama. Gusto kong malinaw iyan sa iyo. Hindi masama si Don Aurelio, ngunit maaga siyang natuto na may gastos ang mga damdamin at nasa negosyo, ang may gastos ay dapat alisin. Ang problema ay sa paglipas ng mga taon ay nakapasok na rin iyon sa ibang bahagi ng kanyang buhay. At minsan hindi na niya malaman kung saan nagtatapos ang negosyo at saan nagsisimula ang iba pa. Nakinig si Anding ng walang pagpuputol. Nang sabihin niya sa akin na hindi na niya ako kailangan, patuloy ni Nana Rosita. Alam ko na ang sakit ko. Ipinaliwanag na sa akin ng mga doktor kung paano ito lalala at oo, sumakit sa akin. Hindi ako magsisinungaling na hindi ako nasaktan. Ang 19 na taon sa isang bahay ay nag-iiwan ng ugat, kahit ayaw mo. Ngunit ang pinakamasakit sa akin ay hindi ang pagkawala ng trabaho. Huminto siya. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga kamay sa kumot. Ang pinakamasakit sa akin ay ang pag-iisip kay Luningning kung paano niya dadalhin ang lahat ng iyon mag-isa dahil ganoon si Luningning simula bata pa. Iniaakyat niya ang bigat ng mundo sa kanyang balikat at walang sinasabi, ngumingiti at nagpapatuloy. At alam kong kapag hindi na ako makapagtrabaho, gagawin niya ang eksaktong iyon. Iaakyat niya ang bigat ng mundo at ngingiti at magpapatuloy. Alam ba niya kung paano ka napunta sa bahay ng aking ama? Tanong ni Anding. Alam ba niya ang buong kwento? Tinitigan siya ni Nana Rosita sandali. Alam niyang nagtrabaho ako roon sa loob ng maraming taon. Alam niyang sinibak ako. Ang hindi niya alam ay ang lahat ng iba pa. Ano ang lahat ng iba pa? Ang silid ay napakatahimik. Nasa pinto pa rin si Tonyo. Ang halaman sa bintana ay nakakatanggap ng huling sinag ng araw. Huminga ng malalim si Nana Rosita at nagsimulang magsalita. Nang dumating ako para magtrabaho sa bahay na iyon, sabi niya, 8 taong gulang ka at hindi pa nagtatagal nang umalis ang nanay mo. Malungkot ang bahay. Iyan lamang ang paraan na mailalarawan ko. Ang tatay mo ay nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi dahil ang trabaho lamang ang alam niyang paraan upang hindi mag-isip. At ikaw ay isang bata na umuuwi mula sa eskwela sa isang tahimik na bahay at naghahanap sa kusina ng sinumang makakakita sa iyo. Walang sinabi si Anding, ngunit may nagbago sa kanyang tindig. Naaalala ko ang araw na dumating ka na may sirang bag. Patuloy ni Nana Rosita. Mga 10 taong gulang ka.
Ikaw mismo ang nagtahi gamit ang sinulid sa kusina dahil ayaw mong istorbohin ang tatay mo sa isang napakaliit na bagay. Nakita ko iyon at wala akong sinabi ng araw na iyon. Ngunit kinabukasan ay may bagong bag na lumitaw sa iyong kwarto. Hindi kailanman nalaman ng tatay mo kung saan iyon nanggaling. Ipinikit ni Anding ang kanyang mga mata sandali. Binili ko iyan, sabi ni Nana Rosita ng simple. Gamit ang sahod ko sa linggong iyon dahil walang bata ang dapat umuwi sa eskwela na may bag na tinahi gamit ang sinulid sa kusina at magdala pa ng bigat ng hindi gustong mang-istorbo. Ang katahimikan na sumunod ay isa sa mga hindi nangangailangan ng pagpupuno. May napakahiwagang alaala si Anding sa bag na iyon. Hindi niya ito inisip sa loob ng mahigit 20 taon, ngunit ngayon na binanggit ito ni Nana Rosita, may bumalik. Ang kulay, ang amoy ng bago, ang pakiramdam ng pagdadala nito kinabukasan, nang hindi ganap na nauunawaan kung saan ito nanggaling, ngunit nakaramdam sa isang dahilan na hindi niya noon masabi, nang kaunting hindi na siya nag-iisa. Bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin kung sino ang bumili nito? Tanong niya. Dahil hindi ko ginawa para pasalamatan mo ako, sagot ni Nana Rosita na may naturalesa na mas malakas kaysa sa anumang solemne na pahayag. Ginawa ko iyan dahil iyon ang dapat gawin. Ganoon kasimple. Tinitigan siya ni Anding. Ang babaeng ito na gumugol ng 20 na taon sa kanyang bahay na bumili ng bag gamit ang sarili niyang sahod para sa isang bata na hindi niya anak, na nagtaguyod ng isang bahay na hindi niya pag-aari at sa huli ay sinibak nang hindi na siya makapagtrabaho ng maayos at hindi na sapat ang mga numero. Mayroon pa ba akong hindi alam? Tanong niya. At may isang bagay sa tono ng tanong na nagpapahiwatig na hindi iyon nagkataon, na dumating siya sa silid na iyon na may hinala na ang kwento ay may mas maraming layer kaysa sa ipinakita ng kanyang ama. Tinitigan siya ni Nana Rosita ng matagal. May isang bagay, sabi niya, isang bagay na hindi alam ni Luningning at sa tingin ko ay panahon na para malaman niya at malaman mo rin. Naghintay si Anding. Nang ako ay sinibak, may karapatan ako sa isang buong liquidation. 19 na taon ng serbisyo. Nag-alok ang tatay mo sa akin ng halaga na hindi tugma sa panahong iyon, mas mababa ng malaki. At ako, na may sakit na at takot at nag-iisa, ay pumirma. Pumirma ako dahil kailangan ko agad ng pera at dahil sa panahong iyon ay wala akong lakas na lumaban. Ang boses ni Nana Rosita ay hindi nanginig, ngunit ang kanyang mga kamay ay oo, bahagya, halos hindi mahahalata. Ngunit nakita iyon ni Anding. Hindi kailanman nalaman iyan ni Luningning, patuloy niya. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya kung magkano ang nararapat sa akin o kung magkano ang natanggap ko. Sinabi ko na binigyan ako ng nararapat dahil ayaw kong dalhin niya ang galit na iyon dahil mabigat ang galit Anding at si Luningning ay sapat na ang dinadala. Dahan-dahang tumayo si Anding, naglakad patungo sa bintana. Sa labas ay papalubog na ang araw at ang mga kalye ng lugar na iyon ay napuno ng partikular na ingay ng mga mahihirap na lugar sa pagtatapos ng araw. Ang ingay na iyon ay naghahalo ng buhay sa pagod sa paraan na hindi kailanman naranasan ng mga mayayamang lugar. Gaano kalaki ang pagkakaiba? Tanong niya nang hindi lumilingon. Sinabi ni Nana Rosita ang isang halaga. Hindi iyon kayamanan sa ganap na termino, ngunit sa termino ng kung ano ang kailangan ng babaeng iyon sa sandaling iyon, sa termino ng kung ano ang ibig sabihin nito para kay Luningning sa mga sumunod na taon, sa termino ng paggamot na hindi nabayaran, at ng mga appointment na kinansela dahil masyadong mahal ang pamasahe. Ito ay isang pagkakaiba na nagkaroon ng tunay at konkretong kahihinatnan sa bawat isa sa mahihirap na araw na naranasan nila mula noon. Lumingon si Anding. Mayroon po ba kayong kontrata ng liquidation? Itinuro ni Nana Rosita ang estante na may 3 libro. Sa likod ng pangalawa, nakatupi ng may katumpakan ng mga mahalagang dokumento na itinatago ng hindi alam kung para saan, ngunit hindi maitapon, ay may isang sobre. Naabot iyon ni Tonyo bago pa matapos hilingin ni Anding. Ibinigay niya iyon sa kanyang lola at ipinasa naman ni Nana Rosita kay Anding nang walang sinasabing iba. Binuksan niya, binasa at habang binabasa ay nakaramdam siya ng isang bagay na hindi eksaktong galit dahil ang galit ay nagpapahiwatig ng pagkabigla. At hindi na siya nagulat. Isang bagay na mas malamig at mas determinado, ito ay ang kalinawan ng isang taong kakasalo lang naintindihan ng lubusan ang laki ng dapat itama. Tinupi niya ang dokumento, inilagay ito sa bulsa ng kanyang suot. Maitatama ito, sabi niya. Ang pagkakaiba, ang interes, lahat. At nasa account mo na iyan bago matapos ang linggo. Tinitigan siya ni Nana Rosita.
Hindi mo kailangang gawin iyan, sabi niya. Alam ko, sagot ni Anding. Kaya gagawin ko. Nananatili silang tahimik sandali. Sa labas ay narinig ang susi sa kandado, mga yapak sa pasilyo, at pagkatapos ay ang boses ni Luningning mula sa entrada. Ang boses na iyon na kinilala na ni Anding bilang ang totoo. Ang ginagamit niya sa bahay, ang walang anumang profesional na pagiging tama ng hotel. Nandito na po ako. Kumusta po kayo? Huminto siya sa pinto ng silid nang makita niya si Anding. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay isang halo ng mga bagay na nangyari ng sabay-sabay at mahirap paghiwalayin. Gulat, alarma, isang tanong na hindi niya alam kung paano ibubulalas. At sa ilalim ng lahat ng iyon, sa kaloob-looban, isang bagay na parang takot ng isang taong nakatuklas na ang dalawang mundo na maingat niyang pinaghiwalay ay nagbanggaan na. Sir Anding, sabi niya, ano po ang ginagawa ninyo rito? Tinitigan siya ni Anding at pagkatapos ay tiningnan si Nana Rosita. At sa pagpapalitan ng tingin sa pagitan ng ina at anak sa sandaling iyon, ay mayroong buong pag-uusap na walang salita. Isa sa mga pag-uusap na umiiral lamang sa pagitan ng mga taong napakalalim ang pagkakakilala, kaya ang wika ay nagiging hindi na kinakailangan. Bahagyang tumango si Nana Rosita sa kanyang anak, isang maliit na kilos, ngunit naintindihan ito ni Luningning. Umupo ka, anak ko, sabi ni Nana Rosita. Nag-uusap kami ni Sir Anding at sa tingin ko ay panahon na para malaman mo rin ang ilang bagay na itinago ko sa iyo upang protektahan ka. Tiningnan ni Luningning ang kanyang ina, pagkatapos si Anding, pagkatapos ulit ang kanyang ina, at umupo na may pagtalima na hindi isang misyon, kundi tiwala. Ang tiwala ng isang anak na alam na ang kanyang ina, kahit na may itinago, ay walang itinago na hindi dahil sa pagmamahal. Ang sumunod ay magbabago sa lahat ng akala ni Luningning na alam niya tungkol sa kanyang kwento, tungkol sa pamilyang Villaluz, at tungkol sa mga utang na umiiral sa pagitan ng mga tao bago pa man malaman ng mga taong iyon na mayroon sila. Nakinig si Luningning sa lahat ng walang pagpuputol. Iyan ang pinaka-impresibo kay Anding sa kanya sa sandaling iyon. Hindi ang mga luha, bagaman dumating, hindi ang panginginig sa mga kamay, bagaman naroon, kundi ang kakayahang manatiling tahimik habang ang mundo na akala niya ay alam niya ay muling isinasaayos sa harap ng kanyang mga mata na may parehong tahimik na disiplina na ginamit niya sa lahat ng iba pa. Dahan-dahang nagsalita si Nana Rosita nang walang dramatismo sa paraan niya ng pagsasabi ng mga mahihirap na bagay na ginagawa itong sabay na mas malambot at mas nakasisira dahil hindi ito nakabalot sa eskandalo kundi sa purong katotohanan. At ang purong katotohanan ng walang balot ay masakit sa isang partikular na paraan na walang antidote. Sinabi niya ang lahat. Ang 19 na taon sa bahay ng mga Villaluz. Ang mga taon pagkatapos umalis ng ina ni Anding, nang ang bahay ay kailangan ng isang taong magtataguyod nito at ginawa niya iyon nang walang humingi sa kanya formal dahil iyon ang dapat gawin. Sinabi niya tungkol sa 8 taong gulang, na bata na bumababa para mag-almusal ng mag-isa at tungkol sa bag na tinahi gamit ang sinulid sa kusina. Sinabi niya kung paano niya nakita si Anding na lumaki mula sa distansya ng isang taong naroroon ng walang pag-aari, na nag-aalaga ng walang pag-aari ang pag-aalaga, na nagmamahal ng walang pangalan ang pagmamahal. Dahil sa mga bahay na iyon ay walang komportableng pangalan ang pagmamahal sa pagitan ng empleyado at pamilya. At pagkatapos ay sinabi niya ang tungkol sa liquidation. Walang sinabi si Luningning nang marinig niya ang halaga. Ipinikit lang niya ang kanyang mga mata sandali at sa sandaling iyon, nakita ni Anding sa kanyang mukha ang isang bagay na kinilala niya dahil nakita niya iyon noon sa hardin ng kanyang ama kanina ring hapon nang natamaan si Don Aurelio nang hindi ganap na ipinapakita. Ang sakit ng pagkaunawa na ang isang bagay na labis na sumakit. Isang bagay na dinala sa loob ng maraming taon na naniniwalang ito ay ang normal na bigat ng buhay, ay sa totoo ay may konkretong pinagmulan, isang desisyon, isang tao, isang tiyak na sandali kung kailan pinili ng isang tao ang mas maginhawa kaysa sa makatarungan. Nanay, sabi ni Luningning sa wakas. Ang kanyang boses ay napakahina. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Tinitigan siya ni Nana Rosita na may kapayapaan na tanging taglay ng mga taong matagal nang nag-iisip ng sagot bago pa man ito kailanganing ibigay. Dahil kilala kita simula nang ipanganak ka, anak ko. At alam kong kung nalaman mong sinibak ako ng ganoon, may sakit, na may hindi kumpletong separation pay, dinala mo sana ang galit na iyon sa bawat araw ng iyong buhay. Dinala mo sana iyan habang nagtatrabaho, habang inaalagaan ng iyong mga anak, habang inaalagaan ako. At ang galit na iyon
ay mas mabigat sana sa iyo kaysa sa anumang iba pa. Mas gusto kong ako ang magtago nito kaysa hayaan kang dalhin mo ito. Ibinuka ni Luningning ang kanyang bibig, isinara niya. Ang mga luha ay tahimik na dumaloy, nang walang pag-iyak, sa paraan ng pag-iyak ng mga taong natutong umiyak nang walang ingay upang hindi takutin ng sinuman. Si Tonyo, na nasa pinto sa buong panahong iyon, ay dahan-dahang lumapit at umupo sa gilid ng kama sa tabi ng kanyang lola. Hinawakan niya ang kamay nito nang walang sinasabi. At ang simpleng kilos na iyon, ang 16 taong gulang na teenager na humahawak sa kamay ng kanyang may sakit na lola sa gitna ng isang katotohanan na lampas pa sa kanyang edad at bigat, ang siyang tuluyang sumira sa pagiging kalmado ni Luningning. Tinabunan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay at umiyak. Hindi ang pigil na pag-iyak noon, kundi ang totoong pag-iyak, ang lumalabas kapag wala ka ng lakas upang manatiling matatag, ang nag-iipon ng buwan at taon ang pagdadala ng lahat mag-isa at pagngiti at pagsasabing maayos ang lahat kahit hindi naman. Walang sinabi si Anding. Hindi iyon ang oras para sa mga salita. Ito ang oras para hayaan ang pamilyang iyon na magkaroon ng kailangan nilang magkaroon, kahit masakit, kahit may kapalit, dahil may mga sakit na naglilinis at may mga katotohanan na kahit huli na ay dumarating kapag dapat dumating. Si Nana Rosita ang bumali sa katahimikan at ginawa niya ito na nakatingin ng direkta kay Anding na may mga madilim at buhay na mga mata na hindi niya nawala sa kabila ng lahat. Hindi ka ang iyong ama, Anding, sabi niya. Gusto kong malaman mo iyan. Gumawa ng mga desisyon si Don Aurelio na hindi tama. Ngunit ibang tao ka. Nakikita ko iyan sa kung bakit ka narito ngayon. Nakikita ko iyan sa kung paano mo tinitigan ang aking anak kapag akala mo ay walang nakakakita sa iyo. Hindi sumagot si Anding, ngunit hindi niya inalis ang tingin. Ibinaba ni Luningning ang kanyang mga kamay. Tiningnan niya siya na may luha pa rin ang mga mata at ang ekspresyon ng isang taong kakasalo lang nakaranas ng isang bagay at hindi pa alam kung anong gilid siya napunta. Bakit po kayo pumarito ngayon? Tanong niya. Sa bahay na ito para kausapin siya? Bakit hindi po kayo nagpadala ng iba? O tumawag sa telepono, o idineposito lang ang pera at isinara ang kaso? Nag-isip sandali si Anding sa sagot at pinili ang totoo kaysa sa kaginhawaan. Dahil 2 gabi na ang nakakaraan ay nasa labas ako ng bintana na ito, sabi niya. Nakita ko kung paano mo nilinis ang sugat ng iyong ina gamit ang iyong mga taglay. Nakita ko si Tonyo na may hawak na lugaw at naintindihan ko na 2 taon na akong nagpapatakbo ng isang kumpanya nang walang alam sa mga taong nagpapagana nito. Pumarito ako dahil kailangan kong harapin ito, hindi mula sa labas ng bintana, harapan. Ang silid ay napakatahimik. Pinisil ni Nana Rosita ang kamay ni Tonyo. Tinitigan siya ni Luningning na may ekspresyon na naghahalo ng pasasalamat at isang kawalan ng tiwala na hindi pa ganap na nawawala. Dahil ang makatwirang kawalan ng tiwala ay hindi nawawala ng bigla, kahit gustong gawin. At naintindihan niyon ni Anding. Hindi niya inaasahan na mawawala ito ng bigla. Ang ilang bagay ay dahan-dahang binubuo muli o hindi na binubuo at ang tanging magagawa mo ay maging pare-pareho at hayaan ang panahon na gawin ang hindi kayang gawin ng mga salita. Tumayo siya, kinuha ang sobre mula sa bulsa at inilapag ito sa mesita ng kama sa tabi ng nakaramang litrato. Ang pagkakaiba ng liquidation plus ang interes ng lahat ng mga taong ito, sabi niya. Sa Lunes ay ideposito rin sa inyong account. Ito ay kumpirmasyon lamang. Tiningnan ni Nana Rosita ang sobre. Hindi niya ito agad kinuha. Salamat, sabi niya sa wakas na may parehong naturalesa na ginamit niya sa lahat ng iba pa, nang walang pagmamalabis, nang walang pagbagsak, na may buo pa ring dangal ng isang taong tumatanggap ng kung ano ang palaging kanya at hindi kailangan gawing palabas iyon. Tumango si Anding. Tiningnan niya muli si Luningning. Bukas mag-uusap pa tayo. Marami pa tayong kailangang ayusin. Tumango siya at habang siya ipapalabas ng pinto, pinigilan siya ng boses nito. Anding. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya siya sa kanyang pangalan lamang. Nang walang sir, nang walang senyor, ang kanyang pangalan lamang. Tulad ng sinabi ng kanyang ina nang pumasok siya sa silid na iyon. Salamat sa pagpunta, sabi ni Luningning. Sa tunay na pagpunta. Hindi siya sumagot. Lumabas siya sa kalye, kung saan ganap ng madilim ang gabi, at naglakad patungo sa kanyang kotse. Iniisip na ang pariralang iyon, na napakaikli at napakasimple, ay mas mabigat kaysa sa anumang kontrata na pinirmahan niya sa kanyang buhay sa tunay na pagpunta. Ilang beses na siyang naroroon sa isang lugar nang hindi tunay na naroroon. Ilang pag-uusap na ang naganap ng hindi tunay na nakikinig. Ilang tao na ang malapit sa kanya, nagtatrabaho para sa kanya, sumusuporta sa kanya nang hindi niya alam
nang hindi siya nagtatanong, nang hindi niya naisip na sa likod ng bawat pangalan, sa isang payroll ay may isang kwento na karapat-dapat makita. Pinaandar niya ang kotse at alam niya nang may katiyakan na hindi nangangailangan ng mga salita na ang nagsimula ng gabing iyon sa labas ng isang bintana ay hindi pa tapos, nagsisimula pa lamang. Ilang araw ang lumipas, nagsimulang magbago ang buhay ni Luningning Panganiban sa paraan na hindi pa niya alam kung paano pangalanan. Hindi ito bigla, hindi dramatiko o sinematiko. Dahan-dahan, tulad ng pagbabago ng mga bagay na magtatagal, na may tahimik na katatagan ng isang bagay na maayos na itinayo mula sa pundasyon at hindi kailangang gumawa ng ingay upang patunayan na totoo. Ang unang nagbago ay si Nana Rosita. Dumating si Dr. Hector Ramos sa bahay, isang Martes ng umaga, na may itim na maleta at ang paraan niya ng pagpasok sa mga abang lugar nang hindi pinaparamdam sa mga tao na sila ay pinagmamasdan. Siya ay isang lalaki na nasa edad 50, payat, na may manipis na salamin at isang permanenteng ekspresyon ng isang taong nakakita ng napakaraming hindi maiiwasang paghihirap at nagpasya na ang tanging posibleng tugon ay ang patuloy na magtrabaho. Ilang taon na siyang nag-aalaga kay Nana Rosita sa health center ng barangay, na may mga limitasyon ng isang sistema na palaging may mas kaunti kaysa sa kailangan at mas maraming pasyente kaysa sa kayang alagaan ng maayos. Ngunit ng umagang iyon ay dumating siya na may kakaiba. Dumating siya na may oras, na may kumpletong pagsusuri na hindi kailanman nagawa ni Nana Rosita, na may order para sa isang espesyalista sa pribadong ospital na St. Raphael Medical Center na sasakop sa lahat ng hindi sakop ng pampublikong sistema. Ginawa iyon ni Anding nang walang anunsyo, nang hindi tinatawagan si Luningning para sabihin kung ano ang ginagawa niya o naghihintay ng pasasalamat. Ginawa niya iyon dahil iyon ang nararapat gawin at dahil natutunan niya sa mga araw na sumunod sa gabing iyon sa labas ng bintana na ang mga aksyon na ginagawa na umaasa ng pagkilala ay hindi kabutihang loob. Ito ay mga transaksyong nakabalat kayo. Sinur ni Dr. Ramos si Nana Rosita ng may masusing pag-aaral na matagal nang hindi niya naranasan. Inayos niya ang mga gamot. Ipinaliwanag ng may pasensya kung ano ang ginagawa ng bawat isa at kung bakit mahalaga na inumin ang mga ito sa tamang pagkakasunod-sunod. Kinausap niya ito tulad ng pagkausap sa isang matalinong tao na karapat-dapat na maunawaan ang kanyang sariling sitwasyon, hindi tulad ng pagkausap sa isang matandang may sakit na kailangan lamang sumunod sa mga tagubilin. Nang matapos siya, lumabas siya sa pasilyo kung saan naghihintay si Luningning kasama si Tonyo at sinabi sa kanila ang isang bagay na hindi malilimutan ng alinman sa dalawa. Hindi na po makakabalik ang nanay ninyo sa dating kakayahang gumalaw, sabi niya nang may direktang katapatan na hindi iniiwasan ng mga magagaling na doktor kahit masakit. Hindi po iyan magbabago, ngunit sa tamang paggamot at sapat na pagsubaybay, ang sakit niya ay hindi na po mabilis na lalala. Maaari po nating bigyan siya ng mga taon ng katatagan. At ang mga taong iyon, sa pangangalaga na ibinibigay ninyo, ay maaaring maging magandang taon. Tiningnan ni Tonyo ang doktor, at pagkatapos ay tiningnan ang kanyang ina. At sa tingin na iyon ay mayroong isang bagay na kinilala ni Luningning dahil iyon din ang naramdaman niya nang iwan ni Anding ang sobre sa mesita ng kama ni Nana Rosita. Ito ay ang ginhawa ng pagkaalam na may iba pang nagdadala ng bigat. Nang gabing iyon, nang umalis na si Dr. Ramos at natutulog si Nana Rosita na may bagong kapayapaan na ibinibigay ng pagkaalam na may taong may kakayahang nagmamalasakit sa iyo. Umupo si Tonyo sa tabi ng kanyang ina sa maliit na sala at tinanong ang isang bagay na matagal na niyang gustong itanong. Nanay, mabuting tao po ba si Sir Anding? Nagtagal si Luningning sandali bago sumagot. Sa tingin ko ay natututo pa siyang maging ganoon, sabi niya sa wakas. At iyan minsan ay mas mahalaga kaysa sa pagiging ganoon simula pa. Naproseso iyan ni Tonyo sa katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niya sa paraan niya ng direktang pagpunta sa sentro ng mga bagay. At ang tatay ko po, natututo rin po ba siya nang umalis siya? Dumating ang tanong ng walang babala at ng may buong bigat. Hinayaan ni Luningning na tumagos iyon bago sumagot dahil ito ay isang tanong na karapat-dapat sa tunay na sagot at hindi sa isang komportableng sagot. Ang tatay mo, sabi niya ng dahan-dahan, ay isang lalaki na gustong maging mas mabuti kaysa sa kaya niyang maging. Umalis siya nang ikaw ay 3 taong gulang dahil naliligaw siya sa mga bagay na hindi niya kayang harapin mag-isa. Hindi dahil hindi kanya mahal, kundi dahil minsan ang mga tao ay nalulunod at sa halip na humingi ng tulong ay nawawala. Ito ang pinakamalungkot na pagkakamali na maaaring magawa ng isang tao.
Naaalala mo ba siya? Minsan ay naaalala ko ang kung ano ang maaaring naging sagot ni Luningning ng may katapatan na iba sa pag-alaala sa tao. Dahan-dahang tumango si Tonyo at pagkatapos ay gumawa ng isang bagay na lubos na ikinagulat ni Luningning. Sumandal siya sa balikat nito na may mapagmahal na pagka-awkward ng mga teenager na hindi pa alam kung paano magkasya sa kanilang sariling katawan, ngunit minsan ay kailangan lang maging anak. Niyakap siya ni Luningning at wala nang sinabi dahil hindi na kailangan. Samantala, sa Villaluz Grand Hotel, may iba pang mga bagay na nagbabago. Tinanggap ni Aling Gloria Bautista si Anding sa kanyang maliit na opisina sa supervisory area na may ekspresyon ng isang taong naghihintay ng pag-uusap at hindi alam kung ang kanyang maririnig ay mabuti o masama. Direkta si Anding, nanatili si Luningning panganiban sa kanyang posisyon, sabi niya, na may adjustment sa sahod na makikita sa susunod na kinsenas. At gusto kong malaman mo na ang iyong nakita at iniulat ay tama. Ginawa mo iyon ng maayos. Tiningnan siya ni Aling Gloria. Maaari po ba akong magtanong kung ano ang nangyari? Nangyari na ang mga numero ay hindi palaging nagkukuwento ng buong kwento, sagot ni Anding. At ako ay matagal nang nakaintindi niyan. Nagkaroon ng pagtigil at ang susi po ng bodega? Tanong ni Aling Gloria. Dahil hindi ko pa rin po iyon naiintindihan. Walang pahintulot si Luningning na magkaroon ng susi na iyon. Naisip iyan ni Anding. Napag-usapan niya iyan ng direkta kay Luningning 2 araw na ang nakakaraan sa isang maikli at direktang pag-uusap. Ang susi, ipinaliwanag niya, ay iniwan sa kanya ng isang empleyado ng nakaraang shift na nag-resign 4 na buwan na ang nakakaraan, si Rodrigo Perez. Naaalala mo ba? Bahagyang kumunot ang noo ni Aling Gloria. Opo. Umalis po siya ng walang abiso. Umalis siya nang hindi ibinabalik ang reserbang susi ng bodega at ibinigay lang niya iyon kay Luningning na sinabihan na itago hanggang may humingi. Walang humingi at nang kailangan ni Luningning ang kanyang kailangan, naroon ang susi. Naproseso iyan ni Aling Gloria sa katahimikan. Kaya hindi po siya kailanman nagkaroon ng tunay na pahintulot, sabi niya. Hindi kailanman, kumpirma ni Anding. Ngunit hindi rin siya aktibong naghanap. Ito ay isang kadena ng administratibong kapabayaan na nagtapos sa isang sitwasyon na walang sino man sa dalawa ang sadyang lumikha. Simula sa linggong ito, magbabago ang mga protocol sa pagbalik ng susi at ang inventaryo ng bodega ay magkakaroon ng daily registration system na ipapatupad natin sa lahat ng palapag. Tumango si Aling Gloria at pagkatapos ay sa direktang katapatan na natutunan ni Anding na pahalagahan sa kanya, sinabi niya ang isang bagay pa. Sir Anding, hindi lamang si Luningning ang empleyado sa hotel na ito na nagdadala ng mahihirap na bagay ng mag-isa. Marami pa. Tiningnan siya ni Anding. Alam ko, sabi niya. Kaya gusto kong tulungan mo akong bumuo ng isang bagay. Isang programa ng kagalingan para sa mga empleyado, hindi lang sa papel. Isang totoo, na may pagsubaybay, may pondo, na may taong makikinig bago pa umabot ang sitwasyon sa puntong kinaharap ni Luningning. Tiningnan siya ni Aling Gloria sandali na hindi ganap na mabasa ni Anding. Pagkatapos ay sinabi niya, ilang taon na akong naghihintay na may magmungkahin yan. Kung gayon, simulan natin ngayong linggo. Ilang araw ang lumipas, gumawa si Anding ng isang bagay na hindi niya pinlano. Ngunit naramdaman niyang kinakailangan ng may kalinawan na hindi na maaaring ipagpaliban. Pumunta siya upang tingnan ang kanyang ama. Si Don Aurelio ay nasa parehong hardin pa rin, sa parehong upuan, na may parehong kape, ngunit may nagbago sa kanya. Isang napakahalata, halos hindi mahahalata, na natukoy ni Anding pagkatapos ng ilang segundo. Naghihintay siya, hindi nang may pagkabalisa, na may tiyak na katahimikan ng mga matatandang lalaki. Na natutunan na ang ilang pag-uusap ay dumarating kapag dapat dumating. At ang tanging magagawa mo ay maging naroroon kapag dumating ang mga ito. Umupo si Anding sa harap niya. Idineposito ko na ang pagkakaiba sa separation pay ni Rosita Panganiban, sabi niya, kasama ang kaukulang interes ng lahat ng mga taong ito. Dahan-dahang tumango si Don Aurelio. Kumusta siya? Stable. May medical check-up na ngayon? Na-adjust na ang gamot. Mabuti, sabi ni Don Aurelio. At sa isang salitang iyon ay may ginhawa na ilang taon nang walang mapuntahan. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Hindi komportable. Ang uri ng katahimikan na umiiral sa pagitan ng mga taong nagsabi ng mahahalagang bagay at ipinoproseso pa rin ang bigat ng pagsasabi ng mga ito. Gusto kong humingi ng isang bagay sa iyo, sabi ni Anding sa wakas. Tiningnan siya ni Don Aurelio.
Gusto kong puntahan mo siya. Ang katahimikan na sumunod ay iba sa lahat ng nakaraan. Mas mabigat, mas puno ng mga bagay na hindi ganap na masabi ng alinman sa dalawa. Hindi ko alam kung gusto niya akong makita, sabi ni Don Aurelio. Hindi mo malalaman hanggang hindi ka pumunta, sagot ni Anding. Tiningnan ng kanyang ama ang mga puno ng matagal at pagkatapos, sa pagtitipid ng mga salita na nagpakilala sa kanya sa buong buhay niya, sinabi niya, "Bigyan mo ako ng ilang araw." Tumango si Anding, tumayo at bago umalis ay huminto sandali na may kamay sa likod ng upuan nang hindi ganap na lumilingon. "Papa, ang bag, ang binili ni Rosita para sa kanya noong ikaw ay 10 taong gulang," sabi niya. Tiningnan siya ni Don Aurelio na may ekspresyon na hindi kailanman nakita ni Anding sa kanya. "Hindi iyon sa iyo," sabi ni Don Aurelio sa napakahinang boses. "Iyon ay sa akin. 10 taong gulang ako nang mawala ang aking ina. Nagtrabaho si Rosita noon sa bahay ng aking mga magulang. Binilhan niya ako ng bag nang masira ang akin dahil walang iba ang nakapansin. Nananatiling walang galaw si Anding. Buong buhay ko ay alam ko ang ginawa ng babaeng iyon para sa akin," patuloy ni Don Aurelio. "At gayon pa man, ay ginawa ko ang desisyon na ginawa ko. Iyan ang pinakamahirap kong patawarin sa aking sarili. Hindi na ginawa ko ng hindi alam, kundi ginawa ko na alam na alam." Hindi sumagot si Anding. Walang posibleng sagot para doon. Tanging ang hubad na katotohanan ng isang lalaki na humaharap sa pinakamahirap na salamin na umiiral, na iyon ay ang kanyang sariling mga kontradiksyon. Lumabas siya sa hardin kung saan dahan-dahang lumulubog ang araw at naglakad patungo sa kanyang kotse. Iniisip na ang kwento sa pagitan ng dalawang pamilya na iyon ay mas mahaba at mas komplikado kaysa sa inakala niya nang magsimula. Ang lahat sa isang tawag mula kay Aling Gloria Bautista, isang Martes ng umaga. At iniisip din na ang pinakamahalagang kabanata ng kwentong iyon ay hindi pa nasusulat. Dumating si Don Aurelio Villaluz sa bahay ni Nana Rosita isang umaga na maulap ang kalangitan at ang mga kalye ng lugar ay may partikular na katahimikan ng mga araw na tila alam na may mahalagang mangyayari. Hindi siya nagpaalam, hindi tumawag, lumitaw lang siya. Tulad ng paglitaw ng mga taong alam na kung masyado silang mag-iisip ay hindi sila pupunta. Binuksan ni Tonyo ang pinto at kinilala siya ng hindi niya pa nakikita. May mukha siya ng ama ni Anding, seryoso at malapad, na may puting buhok na hindi humihingi ng tawad sa anuman. Nananatiling nakatayo ang teenager sa pinto sandali. Kinakalkula, "Pumarito ako para tingnan si Rosita Panganiban," sabi ni Don Aurelio. Nang may pahintulot, pinapasok siya ni Tonyo nang walang sinasabi, ngunit nanatili siya. Nakaupo si Nana Rosita sa kama na may unan na nakaayos sa likod, na tila alam niyang dadalawin siya. Nang pumasok si Don Aurelio sa pinto at nakita siya, walang pagkagulat, walang dramatismo, mayroon lamang ang tahimik na pagkilala ng dalawang tao na nagdala ng isang karaniwang kwento sa loob ng maraming taon at sa wakas ay nasa parehong silid upang harapin ito. "Aurelio," sabi niya. "Rosita," sagot niya. At sa dalawang salitang iyon ay mayroong 19 na taon. Mayroong isang bag, mayroong isang hindi kumpletong liquidation, mayroong pagkakasala at pasasalamat at nawalang oras, at mga bagay na hindi sinabi nang dapat sabihin. Umupo si Don Aurelio sa upuan sa tabi ng kama nang hindi nagtatanggal ng suot, tulad ng isang taong hindi sigurado kung may karapatan siyang maging komportable. "Pumarito ako para humingi ng tawad," sabi niya. "Nang walang pag-iwas, nang walang handang talumpati. Alam kong walang paraan upang baliktarin ang ginawa ko, ngunit kailangan kong sabihin iyan na nakatingin sa iyong mga mata." Tinitigan siya ni Nana Rosita nang matagal na may mga mata na walang nawala sa kabila ng lahat. "Alam mo ba kung ano ang pinakabigat sa akin sa lahat ng mga taong ito, Aurelio? Hindi ang liquidation, hindi ang pera, kundi ang pagkaalam na alam mo eksakto ang ginawa ko para sa iyo noong bata ka at gayon paman ay pinili mo ang iyong pinili." Hindi inalis ni Don Aurelio ang kanyang tingin. Tinanggap niya iyon tulad ng isang taong alam na karapat-dapat siya at nagpa siya ng tuluyan na tumigil sa pagtakas. "Alam ko," sabi niya, "at nabuhay ako ng may ganoon." Huminga ng malalim si Nana Rosita. "Matagal na kitang pinatawad, Aurelio. Hindi para sa iyo. Pinatawad kita dahil ang sama ng loob ay mas magiging mabigat sa akin kaysa sa iyo. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang hindi masakit. Nangangahulugang pinili kong huwag hayaan ang iyong desisyon na tukuyin ang natitirang bahagi ng aking buhay." Ipinikit ni Don Aurelio ang kanyang mga mata sandali at nang ibuka niya ang mga ito,
Mayroong isang bagay sa kanila na hindi kailanman nakita ni Anding sa kanyang ama at natahimik na pinagmamasdan ni Tonyo mula sa pinto na may atensyon ng mga kabataan na kinukunan ang lahat ng hindi napapansin ng mga matatanda. Ito ay isang lalaki na humaharap sa pinakatapat na refleksyon ng kanyang sarili nang walang baluti, nang walang bigat ng apelyido, isang matandang lalaki lamang na tinitingnan ang tunay na kahihinatnan ng isang maling desisyon at tinatanggap na walang paraan upang bumalik, kundi ang magpatuloy. Gusto kong malaman mo, sabi ni Don Aurelio sa wakas, na ang ginagawa ng aking anak ay hindi ideya ko. Nakarating siya rito ng mag-isa at iyan ang nagsasabi sa akin na sa isang lugar, sa gitna ng lahat ng aking maling ginawa, may natira pa ring tama. Tiningnan siya ni Nana Rosita sandali at pagkatapos ay gumawa ng isang bagay na walang sinuman sa silid na iyon ang inaasahan. Ngumiti siya. Hindi isang ngiti ng kagandahang loob, isang totoong ngiti na may tiyak na lambing ng mga taong labis na nagdusa at natutunan na ang buhay ay masyadong mahaba upang gugulin ang lahat para sa sakit. Palagi kang masyadong matigas ang ulo upang tuluyang mawala, Aurelio. Binitiwan ni Don Aurelio ang isang hininga na mas mabigat kaysa sa hangin. At sa unang pagkakataon sa buong kwentong iyon, ang lalaking nagtayo ng isang imperyo gamit ang kanyang sariling mga kamay ay tila tao lamang. Tahimik na umalis si Tonyo sa pinto. Ang ilang pag-uusap ay pag-aari ng mga nakaranas nito. Ilang linggo ang lumipas, si Luningning ay nasa parehong pasilyo ng ika-22 palapag nang dumating si Anding na may 2 kape sa mga kamay. At ang ekspresyon na natutunan niyang kilalanin bilang sa isang taong may gustong sabihin ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Hininto niya ang kariton. Inabot niya ang isa sa mga kape. Tinanggap niya. Umupo sila sa hagdanan ng service staircase dahil tahimik ang ika-22 palapag sa oras na iyon at minsan ang pinakamahalagang pag-uusap ay nangyayari sa mga hindi formal na lugar. Kinuha ni Anding ang isang sobre mula sa bulsa ng kanyang suot at ibinigay ito ng walang preamble. Dahan-dahang binuksan ni Luningning, binasa at tinitigan ang papel sa loob ng ilang segundo na may ekspresyon na hindi sinubukan ni Anding na basahin. Hinayaan niya itong kumuha ng oras na kailangan niya. Ito ay isang alok hindi ng kawanggawa, isang totoong alok na may kontrata, may sahod, may tiyak na responsibilidad. Si Luningning ang magko-coordinate ng bagong programa ng kagalingan para sa mga empleyado ng Villaluz Group na direktang makikipagtulungan kay Aling Gloria Bautista at sa Departamento ng Human Resources. Kasama sa kanyang mga tungkulin ang pagtukoy ng mga sitwasyon ng kahinaan sa koponan, paglikha ng tunay na channel ng pakikinig at pagtiyak na walang empleyado ang aabot sa puntong kinaharap niya nang walang sinumang nakakaalam. Ito po ay isang tunay na trabaho, sabi ni Luningning. Hindi ito isang nakabalat kayong pabor. Ito ay isang tunay na trabaho, kumpirma ni Anding, dahil ikaw ang tanging tao sa kumpanyang ito na eksaktong nakakaalam kung paano ang mundo mula sa kabilang panig. At ang kaalamang iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang titulo na maaari kong upahan. Maingat na tinupi ni Luningning ang papel, inilagay ito sa loob ng sobre at tiningnan ang walang laman na pasilyo na may ekspresyon niya ng isang taong ipinoproseso ang isang malaking bagay nang hindi hinahayaan na bumagsak siya sa bigat. Kailangan ko pong mag-aral ng ilang bagay, sabi niya. Para magawa ito ng maayos, naisip ko na iyan, sagot ni Anding. Sasagutin ito ng kumpanya. Ikaw ang pipili ng kurso, oras, format. At si Tonyo ay mapapasama sa programa ng scholarship na binubuo natin para sa mga anak ng empleyado. Kapag natapos niya ang high school ay garantisado na siyang makapasok. Ipinikit ni Luningning ang kanyang mga mata sa loob ng 1 segundo. Hindi iyon isang dramatikong kilos. Ipinikit niya ang kanyang mga mata tulad ng isang taong nangangailangan ng isang sandali upang pigilan ang isang bagay na masyadong malaki upang magkasya sa mukha nang hindi umaapaw. Nang ibuka niya ang mga ito, mayroon siyang dating pagiging kalmado, ngunit may kakaiba sa kanya. Isang bagay na napansin ni Anding, ngunit hindi niya pinangalanan dahil mas mahusay ang ilang bagay ng walang pangalan. Ito ang simula ng pahinga, hindi ng kaligayahan, dahil ang kaligayahan ay hindi dumarating ng sabay-sabay, kundi ng pahinga, ng pakiramdam na naroon pa rin ang bigat. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay may higit sa 1 pares ng mga kamay na sumusuporta dito. Bakit po ninyo ito ginagawa? Tanong niya. At hindi iyon ang parehong tanong noon. Dati ay may kawalan ng tiwala. Ngayon ay tunay. Nag-isip si Anding bago sumagot
at pinili ang pinakatapat na sagot na mayroon siya. Dahil ang isang babae na hindi ko nakita ay gumugol ng 19 na taon sa pag-aalaga ng aking bahay nang hindi ko man lang alam ang kanyang pangalan. At nang sa wakas ay ibinuka ko ang aking mga mata, naintindihan ko na ang problema ay hindi kailanman siya, kundi ang laki ng aking punto de vista. Tiningnan siya ni Luningning. At bakit? Patuloy niya. Sinabi mo ang isang bagay na hindi ko maalis sa aking isip. Sinabi mo na dumating ako ng tunay. At gusto kong magpatuloy na maging uri ng taong tunay na pumupunta. Hindi ko alam kung paano ito gawing perpekto, ngunit alam kong ayaw kong bumalik sa dati kong ako. Tahimik ang pasilyo sandali. Pagkatapos, gumawa si Luningning ng isang simpleng bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang talumpati. Itinaas niya ang tasa ng kape sa kanyang direksyon, na parang isang toast, maliit, halos hindi mahahalata. Hinawakan ni Anding ang tasa ng kape sa kanya at nanatili sila doon, nakaupo sa hagdanan ng service staircase, umiinom ng malamig na kape sa isang tahimik na pasilyo, tulad ng dalawang tao na dumaan sa parehong bagyo sa ganap na magkaibang landas at ngayon lamang, sa wakas ay nasa iisang panig. Nang gabing iyon, dumating si Luningning sa bahay at nakita si Tonyo na nakaupo sa mesa na may bukas na kwaderno at ang ekspresyon ng konsentrasyon na kinilala niya bilang sa kanya kapag may isang bagay na gumalaw sa loob niya. Ano ang sinusulat mo? Tanong niya. Isang liham, sabi niya nang hindi tumitingala. Para sa tatay ko, hindi para ipadala, para lang isulat. Nanatiling nakatayo si Luningning sandali. Pagkatapos ay pumunta sa kusina, naghanda ng 2 tsaa, bumalik at umupo sa tabi niya. Walang sinabi, hindi nagtanong ng nilalaman, naroroon lang siya, at sapat na iyon. Tulad ng halos palaging nangyayari kay Tonyo, ang sapat ay ang simpleng pagiging naroroon. Natutulog si Nana Rosita sa katabing silid na may bagong kapayapaan na ibinalik sa kanya ng tamang paggamot. Sa mesita ng kama, ang sobre na may resibo. Sa estante, ang 3 basang-basa na libro. Sa bintana, ang halaman na palaging dinidiligan ng isang tao. At sa buong bahay ay may isang bagay na hindi nakikita, ngunit nararamdaman, ang pakiramdam na ang pinakamasama ay tapos na. Hindi dahil biglang naging madali ang buhay. Hindi dahil ang mga utang ng kasaysayan ay ganap na nabayaran. Dahil may mga utang na hindi nababayaran ng pera o ng intensyon, kundi sa oras at sa pagiging pare-pareho, kundi dahil ang mga katotohanang kailangan ng sabihin ay nasabi na. Ang mga taong kailangan ng tunay na magkita ay sa wakas ay nagkita, at ang mga kamay na matagal nang nag-iisa ay sa wakas ay mayroon ng masandalan. Minsan, iyan ang kailangan ng buhay. Hindi perpekto, hindi kaharian, kundi ang lakas ng loob na tawirin ang pinto ng isang tao, harapin ang nasa kabilang panig, at magpasya na gawin ang mga bagay ng iba. Natutunan iyan ni Andres Villaluz isang gabi nang manatili siya sa labas ng isang bintana na nakatingin sa loob ng isang bahay na hindi kanya. Natutunan ni Luningning Panganiban na ang paghingi ng tulong ay hindi ang katapusan ng dignidad, ito ang simula ng isang mas malaking dignidad. Alam na yan ni Nana Rosita, palagi niyang alam at si Tonyo, na may 16 na taon at isang liham na hindi kailanman ipapadala, ay natutunan ang pinakamahirap na aralin sa lahat na ang pagdadala ng nakaraan ay hindi obligasyon, ito ay isang pagpili. At sa isang punto, kapag handa na ang isang tao, ay posible na iwanan ito ng maingat, huminga ng malalim, at magpatuloy na may malayang mga kamay dahil ang mga malayang kamay ay hindi walang laman na kamay. Ito ay mga kamay na handang bumuo ng bagong bagay. Buong kwento.